Nanay, pirmahan mo na ito, tiyak na magiging mabuting anak kami ni Ajon sa'yo, at alagaan namin ang kumpanya. Sa wakas, tinawag niyo na akong nanay. Pirma na ako. Sa wakas, mapapasakin na ang Shen Group. Kapag namatay na ang matandang ito, lahat ng ari-arian niya ay mapapasa amin na. Anong sinasabi mo, Xiao Jun? Akala niya talaga, tinanggap namin siya bilang ina. Isang bloodbath lang siya na pinakasalan ng tatay namin. Shenman, narito kami ngayon. Pakunin ang shares ng kumpanya. At para tulungan kang mamahinga ng maaga. Mga walang utang na loob. Xiao Fang, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Makisuyo ka sa akin. Kung makikiusap ka lang, bubuksan ko ang oxygen mo. Pakiusap. Nagbibiro lang ako, seryoso ka pala. Hindi ko inakala, ang dakilang negosyanteng si Shenman ay magmamakaawa sa akin na parang aso. Pero totoo nga naman, kung hindi dahil sa pagpapabaya mo, sa sarili mong anak at sa pagiging sunod-sunuran. Sa pamilya namin, wala ka sa sitwasyong ito ngayon. Ara na, Ed. Sa hitsura niya. Malamang hindi na siya makakalagpas ngayong gabi. Uwi na tayo. At magdiwang. Tara. Pagkatapos kong magpakasal kay Hehong Tao, pinabayaan ko ang sarili kong anak na babae. At naging sunod-sunuran sa pamilya nila, tapos ganito ang kapalit. Ito ang aking tunay na anak, si Kiao Kiao. Ikaw din ba? Narito para pagtawanan ako. Narito ako para masdan. Kung paano ka pinagkanulo ng mga anak ni He na pinag-alayan mo sa mga nakaraang taon. Ang tanging inalagaan mo ay ang pamilya ni Hehong Tao. Kahit na may lagnat na 40 degrees ang sarili mong anak, wala kang pakialam. At yung aksidente noon, inuna mo ang pagligtas sa magkapatid na He. Kaya naantala ang paggamot sa kamay ko, naputol at habang buhay. Hindi na ako makapagtugtog ng piano. Shenman, hindi ka karapat dapat maging ina. Nagkamali ako, anak. Pasensya na. Nanay, ito na ang huling pagkakataon na tatawagin kitang nanay. Binayaran ko na ang 1 taon mong gamutan. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Hindi ko inakalang ikaw lang ang handang magligtas sa akin. Hindi na kita pwedeng pabigatan pa. Nasaan ako? Ito ay ang sarili ko noong bata pa. Kaya ba, nagkaroon ako ng second chance? Sa ngayon, hindi pa ako kasal kay Hehong Tao. Kiao Kiao. Kiao Kiao, nakauwi ka na. Tingnan nga kita ng nanay. Nanay, huwag mo akong sasaktan. Nagkamali ako, Kiao Kiao. Hindi na ako ulit. Kiao Kiao, noong nakaraang buhay. Para lang mapasaya ang pamilya ni Hehong Tao. Sobra-sobra akong nagpakitang gila sa kanyang anak sa dating asawa, pero sa sarili kong anak, panay ang pananakit at pagmumura ko. Napakaraming hirap ang dinanas ng anak ko. Nanay, huwag mo akong sasaktan. Nagkamali ako, Kiao Kiao. Hindi na ako ulit. Kiao Kiao. Nanay ang may kasalanan noon. Pangako ng nanay, hindi na kita sasaktan kailanman. Simulan nating muli ang buhay nating mag-ina, ano? Ang mga damit mo, punit-punit na. Samahan kita ng nanay para bumili ng bago. Totoo ba? Makapagdadamit na ba ako ng bago, Kiao Kiao? Hindi na ako magsusuot.
ng mga lumang damit ni Het Xiaofang. Mula ngayon, Kiao. Hindi na ako magsusuot ng luma ng iba. Damit ko lang ang isusuot ko. Salamat, nanay. Dahil binigyan ako ng pangalawang pagkakataon, tutuparin kong lahat ang pagkukulang ko sa anak ko. Hindi ko hahayaang saktan siya ng sinuman. Kiao, tingnan mo ang mga damit na ito. May gusto ka ba? Ito ang unang beses na sinama mo akong mamili ng damit, nanay. Anak po ba ito ng kamag-anak ninyo? Ang ganda-ganda naman. Ito ang anak ko. Paumanhin, dati po kasi ay ibang bata ang kasama ninyo. Parang si Xiaofang ang pangalan. Ah, dalawa pala ang anak ninyong babae. Napakaswerte ninyo. Kaya pala ang mga damit ni Xiaofang. Kasama mo siyang binibili. Isang anak lang ang meron ako. Sa bawat pagbili ng damit, si Kiao lang ang isasama ko. Huwag na nating banggitin ang nakaraan. Marami na talagang nagbago sa'yo, nanay. Pasensya na, nagkamali ako. Isang beses lang ito. Kiao, tingnan mo ito. Gusto mo ba? Gusto ko talaga ang damit na pinili ni mama. Sige, subukan mo, okay lang. MMM. Ang cute ni Kiao. Talagang anak ko. Kiao, anong damit ang gusto mo ngayon? Kahit ano, bilhin mo. Heto, maganda rin ito, di ba? Dedeset, tingnan mo rin ang dalawang ito, maganda ang dalawa. Ay balot mo ito. Sage, maam. Sa nakaraan, bulag ako. Ano mang masarap sa bahay, ibibigay ko sa pamilya ni Hong Tao. Si Kiao lang ang hindi napapansin. Hello, white rabbit candy, fruit gummies, at sunflower seeds. 5 kilo bawat isa. Sage, kukunin ko na po. Para sa iyo lahat ito. Pag-uwi, kain ka ng kain. Hindi ba si Shenman yon? Bakit nagbago siya ngayon? Nagbibigay pa sa anak niya? Impossible. Gusto ni Shenman na lahat ng pera niya ibigay sa pamilya ni Zhangji. Paano siya magiging mabait sa anak niya? Sa tingin ko, ang binili ni Shenman dito, para sa mga apo ko. Tara, uwi na tayo. Hihintayin ko na lang. Dadalhin niya sa bahay. Mama, Ano iyon, Kiao? narinig ko ngayon sina Lola Zhang. Sinasabi nila na lahat ng ito para kay Hedajun at Het Xiaofang. Totoo ba? Kiao, mula ngayon. Lahat ng bibilhin ko para sa'yo. At, kung ano man ang kailangan mo, sabihin mo sa akin. Bibilhin ko lahat para sa'yo. Ako? Mama, marami ka nang binili sa akin ngayon. Wala na akong kailangan, Kiao. Kiao, dati mali ako. Madalas kong hindi napapansin ang nararamdaman mo. Pero magbabago na ako. Kung may sasabihin ka, pwede mo sa akin sabihin, okay? Mama, gusto kong matutong magpiano. Ano ang sinabi mo? Nanay, gusto kong matutong magpiano. At yung aksidente noon. Inuna mo ang pagligtas sa magkapatid na He. Kaya naantala ang paggamot sa kamay ko, naputol ito. Habang buhay na, hindi na ako makakapagpiano. Sa nakaraang buhay, ako ang dahilan kung bakit naputol ang paa ni Kiao. Hindi na naisakatuparan ang pangarap niyang magpiano. Sa buhay na ito, tutuparin ko ang pangarap niyang magpiano. Mamaya, ipalista kita sa klase ng piano. Dalhin muna natin ito sa taas. Tapos bibili tayo ng libro sa piano, okay? Ang saya-saya. Makakapag-aral na ako ng piano. Buti na lang at hindi pa huli ang lahat. Shenman, bakit nandito ka pa? Ate Lee, bakit ka nandito? Dinala ni Edis ang magkapatid na He. Sa bahay mo para hanapin ka. Dinala ni Edis ang magkapatid na He. Sa bahay mo para hanapin ka. Zhang Liguan, nung nakaraang buhay, nung nililigawan ko. Si Hong Tao. Sinubukan mong kumita mula sa akin. Nang napangasawa ko ang anak mo, gusto mo lahat ng pera ko. Ay mapunta sa iyo. Sa muling pagkakataong ito, hindi na ako papaabuso sa iyo. Lee. Tulungan mo ako. Sabihin mo lang, tutulungan kita. Sana tulungan mo ako sa isang bagay. Tara, Dajun, Xiaofang. Kain muna kayo. Pagbalik ni Shenman, may masarap na pagkain. Yehey, masarap na pagkain.
Bakit hindi pa dumarating si Shenman? Nagugutom na ang apo ko, pumapayat na. Magaling palang kumita si Shenman. Pag napangasawa na siya ng anak ko, sa amin na itong bahay. Para kay Dajon pag mag-asawa na. Nung nakaraang buhay, talagang tanga ako. Naisipan ko pang magpakasal sa pamilyang walang utang na loob. Hindi pa kami kasal, binigay na ang susi ng bahay. Anong ginagawa ninyo sa bahay ko? Ang tagal mo, si Dajon. At Xiao Fang, gutom na gutom na. Hoy, hindi ito para sa inyo. Kung hindi para sa amin, para kanino? Para ba sa batang ito na pabigat lang? Libreng bigay. Gusto ko ng White Rabbit candy, bigay mo. Ayoko ng kulay na ito ng damit, palitan mo. Nakakatawa talaga ang pagiging masyadong makabigay. Dapat ay alam ko na ito noon pa man. Ang dalawang batang ito ay mga ingrato na hindi kayang pabatin. Sa buhay na ito, hindi ako magiging ina nila. Bigyan mo ako ng candy. Huwag mong saktan ang nanay ko. Subukan mo ulit galawin ang anak ko. Tinulak lang naman ng apo ko, hindi naman mababawasan ng laman ang katawan mo. Ano ba ang ingay? Kailangan ba talaga na ganyan kakabastos? Dajon, Xiao Fang, alis na tayo. Kain na tayo sa bahay. Sasabihin ko sa iyo, hindi ito para sa inyo. Para ito sa anak ko. Naiintindihan mo ba? Aray. Ang aming Xiao Fang at Dajon, mula pagkabata ay walang ina. Akala namin nang ikasal ka sa amin, magiging mabuti ka sa kanila. Pero ngayon, mas pinapaboran mo ang sarili mong anak. Paano nila kikilalaning ina ka? Sa nakaraang buhay, buong puso akong nagmalasakit sa kanila. Hindi naman nila ako tunay na kinilala. Kaya paano sila magpapakumbaba? Dahil lang sa ilang merienda? Sa loob ng maraming taon, pinasikapan ng nanay ko na makapag-asawa sa pamilya He. Hindi ko siya pwedeng istorbohin dahil sa aking kasakiman. Kainin niyo na ito. Siyempre, mas pinapaboran ko ang sarili kong anak. Kung kaninong anak sila, doon sila dapat pinapaboran. Hindi na ako maglilingkod sa inyo. Kayong lahat, alis na kayo agad sa aming bahay. Akin na yan. Sa huli, lahat ng ito ay magiging sa amin din. Ilapag niyo ang mga gamit. Kapag dumating na ang pulis, hindi kayo makakatakas. Iwan ko sa'yo, magreklamo ka pa. Kahit magreklamo ka, hindi ako natatakot. Dajon, Xiao Fang, tulungan niyo rin ako. Ilapag mo. Huwag niyo kunin. Tigilan nyo. Ano ba ang ginagawa niyo? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Buti na lang dumating ka agad. Kung hindi, baka nahirapan kami. Mabuti na lang pinatawag mo ang pulis. Mga kasamang pulis, pumasok sila ng walang pahintulot, nagnakaw ng gamit at sinadya nilang saktan kami. Hinihiling ko na bayaran nila ang aming mga nawala. Hindi, pagkakamali lang yan. Nagtalo lang naman kami ng kaunti. Mag-asawa na si Shenman sa anak ko. Magiging pamilya na tayo, di ba, Manman? Huwag kang magkamali sa panahong ito. Payag kaya ang nanay na mag-areglo? Pamilya. Sino ang pamilya mo? Mga kasamang pulis, wala akong anumang kaugnayan sa kanila. Dati, nang nililigawan ko pa ang anak niya, iniwan ko ang susi sa bahay nila. Nang malaman nilang bumili ako ng masasarap na pagkain, dumiretso sila rito para agawin. Hindi lang nila inagaw ang mga gamit, sinaktan pa nila ang anak kong babae. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng hustisya. Naintindihan na namin ang sitwasyon. Kanina, nagkalkula ako. Halos 50,000 ang kailangan mong bayaran. Kung hindi ka magbabayad, samahan mo kami sa istasyon. Magbabayad ako. Heto, tama na ba? At ibalik mo ang susi ng bahay namin. Heto, Dajon Xiao Fang. Umalis na tayo. Hindi ko hahayaang pakasalan ka ng anak ko. Ayaw ko namang pakasalan ang anak mo. Lola, gusto kong candy. Wala. Umuwi ka't humingi sa tatay mo. Mga kasama, salamat sa inyong hirap. Trabaho lang namin yan. Kung may problema ulit, tawagan nyo lang kami. Salamat. Ayos, sa wakas hindi ka na nagkakamali. Sumpa ko, hindi na ako hahabol sa pamilya nila. Ang anak ko na lang ang meron ako ngayon. Ang hirap ng pinagdaanan ni Kiao Kiao sa mga nakaraang taon. Ngayong naliwanagan ka na, uwi na muna ako. Noong hinahabol ko pa ang pamilya si Tia Li ang nag-alaga kay Kiao Kiao. Kailangan kong magpasalamat ng lubos sa kanya.
Kiao, mamaya. Bibili ako ng libro para sa piano. Mag-aaral ka na ng piano. Salamat, nanay, sa pagtatanggol mo sa akin kanina. Paglaki ko, ako naman ang magtatanggol sa iyo. Ngayon ko lang nalaman, sa muling pagkakataon kong mabuhay, na ang anak ko pala ay napakabait at maunawain. Shannon. Napakagandang anak ang napalampas mo noon. Hintayin mo ako rito sa bahay, babalik agad ako. Ang galing magsinungaling ng di ka nais-nais na yan para makakuha ng pera sa akin. Pag uwi ng anak ko, dapat siyang pagalitan ng husto. Nay, uwi na ako. Nay, uwi na ako. Hindi naghatid ng gulay si Shenman ngayon. Huwag mo nang banggitin iyon. Yung desperadang si Shenman. Ngayon lang, naglakas loob pa akong saktan. Kumuha lang ng kaunting pagkain, tumawag pa siya ng pulis para makakuha ng 50 piso sa akin. Dapat mong pagalitan siya ngayon. Nay, huwag mo na siyang pansinin. Anak, napromote na ako bilang supervisor sa pabrika ng tela. At nililigawan ko ang anak ng manager. Kapag nakuha ko na siya, anong wala tayo? Ay, ang ganda. Pero, tika, lahat ng pera natin. Ginamit mo na para sa mga gastusin. Paano na ang bahay ninyo para sa kasal? Hindi naman tayo pwedeng tumira dito. Mas mabuti siguro ganito. Bigyan mo ng konting pabor si Shenman. Magkunwari kang papayag kang pakasalan siya. Kunin mo ang pera at bahay niya. Hindi ba't magkakaroon ka na ng lahat? Sige, pupunta na ako ngayon. Huwag kang pumunta. Ako na ang pupunta. Matagal na siyang hindi nakikita sa'yo. Tiyak na sobrang disappointed siya. Pagkakalat ko ng balita tungkol sa pag-angat mo. Agad-agad siyang lalapit sa'yo. Aray. Do, re, mi, fa. Shenman. Bakit ikaw lang ang nasa bahay? Lumabas ang nanay ko. Mabuti nang wala yung maliit na yon. Kumuha tayo ng konting tubo. Xiaofang Dajon, kunin mo ang gusto mo. Sige, gusto kong kumain ng candy. Ito ang biniling nanay ko para sa akin. Huwag mong kunin. Sabing lola ko, lahat ng gamit sa bahay niyo ay sa akin. Umalis ka diyan. Hindi, maghihintay ako sa nanay ko. Sabay kaming kakain. Tigilan mo yan. Dapat sana bibili lang ng libro, pero nakita ko yung bagong bukas na. Piano class na nag-enroll. Nag-enroll ako at binigyan pa ako ng libro. Tiyak na masayang masaya si Kiao. Ayaw ko. Gusto ko ang damit na ito. Lola, tingnan mo nga. Bagay ba sa akin to? Maganda ang suot ng apo ko kahit ano. Ito ang biniling nanay ko para sa akin. Bitawan mo. Ito ang biniling nanay mo. Para sa akin na damit. Kailan naman? Nagbili ng damit ang nanay mo para sa'yo? Tama ang apo ko. Sa mahabang panahon, kailan naman? Nagbili ng gamit ang nanay mo para sa'yo. Hindi ba't lahat ay para sa apo ko binili? Imposible. Sinabing nanay ko, magiging mabuti siya sa akin. Siya mismo ang nagdala sa akin para bumili ng damit. Kayong mga masasamang tao. Pagbalik ng nanay ko, tiyak na hindi niya kayo palalampasin. Kiao. Pagbalik ng nanay mo, hindi ba't iaabot niya ng 2 kamay ang damit? Sa harap namin. Akin na to. Ang damit na ito. Para sa apo ko talaga binili. Magnanakaw ka. Lola, suot mo nga sakin. Sabi pa yo hindi ka siya. Para sa atin talaga ito binili. Anong basurang damit to, ang daling masira? Tiyak na mumurahing binili ni Shenman ito. Huwag mong tapakan. Ayaw mong tapakan. Tapakan muna kita. Ipagtatanggol mo pa ang damit na to. Hanggang kailan? Anong ginagawa niyo? Ayos ka lang. Nasaktan ka ba? Nino, ninakawan nila ako ng damit at merienda na binili para sa akin ni nanay. Matanda ka na, bakit may kasama pa ring bata? Pumunta pa ito para mang-api kay Kiao. Isoli mo agad ang mga gamit niya. Tumutulong ka pa sa isang malandi. Anong silbi niyan? Pag nag-away sila dati, kailan ba siya tinulungan ng nanay niya? Ito. Sinabing nanay ko, ipagtatanggol na niya ako mula ngayon. Paboritong prutas ni Kiao. Boss, 2 kilo ng dalandan. Seg, Magugustuhan talaga yan ni Kiao. Shenman, bakit nandito ka pa? Inapi ang pamilya ni Juan ang anak mo. Inapi. Ano? di mo na kukunin yung dalandan? Ibigay mo na lang kay Ate Wang. Alam ng buong compound. Si Shenman ay isang palamunin lang. Gusto niya ang anak kong si Hong Tao. Sige ang pagpapapansin sa kanya. Sa araw-araw, kay Dajun at Xiaofang. Sobrang alaga pa, mas higit pa sa sariling anak. Pero sinabi ni Shenman na nagbago na siya.
Yan ay dahil sa nakaraang panahon. Hindi pinansin ng anak ko si Shenman. Kaya ngayon, hindi nakikita ang anak ko. Gusto niya lang ng atensyon. Kung alam lang niya na napromote na ang anak ko ngayon, siguradong lalapit na naman yan. Sa hinaharap, lahat ng ari-arian sa bahay na to, sa anak ko mapupunta. Lola, masarap to. Uwi na natin to. Ang tamis ng kending ibinigay ng apo ko. Dajon, iwi mo to. Huwag. Di pa nakakain yan ni nanay. Ibalik mo. Tumigil ka. Shenman, hinampas mo ako. Nanay, dumating ka na. Kiyaw. Buti naman ligtas ka. Huwag kang matakot, ipagtatanggol ka ni nanay. Nagawa talagang ipagtanggol ni Shenman ang anak niya, at hinampas pa si Zhang Lijuan. Mukhang totoong nagbago na nga si Shenman. Shenman, kailangan mong magpaliwanag sa akin ngayon. Kung hindi kita patatawarin. Paliwanag? Ikaw ang dapat magpaliwanag sa akin. Anong karapatan mo para pumasok sa bahay namin at magnakaw? Pinagmamalapitan pa ang anak kong babae. Anak mo ang unang kumuha ng damit ng apo kong babae. Pinagbawalan pa ang apo kong lalaki sa candy, mali ba akong manakit? Hindi po ganoon, nanay. Naniniwala ako sa'yo. Para sa'yo talaga ang mga ito, wala kang kasalanan. Mali. Sila. Hinaharap mo pa ako ng ganyang tingin, gusto mo pa bang? Pakasalan ka ni Hong Tao. Hindi ko kailangan yan. Tanga si Hehong Tao, sabihin ko sa'yo. Kailangan mong magbayad sa pinsala ng pamilya namin. Kung hindi, walang makakalabas sa pinto na ito, walang makakalabas. Ano? Sasaktan mo ako? Bakit hindi kita pwedeng saktan? Sabihin ko sa'yo, magsusorry kayong lahat sa anak ko ngayon, kung hindi, i-report ko kayo. Maglakas loob ka, nakaangat na ngayon si Hong Tao. Gusto mo pang mapasok sa pamilya namin, subukan mong saktan ako. Pipigilan kong pakasalan ka ni Hong Tao. Sige, pwedeng hindi ko na ito pag-usapan. Diretso ko itong ilalapit sa pabrika nila, sabihin ko sa'yo. Pawawalan ko ng trabaho si Hehong Tao. Mapapahiya ang buong pamilya nyo, mapapahiya silang lahat. Wala silang makakain, masaya yan, pupunta na ako ngayon. Huwag. Huwag kang pumunta. Ano ba ang gusto mo? Kung ganoon, ikaw at ikaw. Kung paano niyo sinaktan ang anak ko, ganoon din ang gagawin niya sa inyo. Noong nakaraang buhay, inapi nila si Kiao Kiao. Naapektuhan ang isip ni Kiao Kiao. Natakot siyang makipag-usa sa paglaki, sakto sa pagkakataong ito. Malalampasan ni Kiao Kiao ang takot niya. Ano ang sinasabi mo? Ano? Ako ba ang kikilos o? Diretso akong magrereklamo sa pabrika. Ang tigas mo, bilisan mo. Bakit ako? Kung magduduwag-duwagan ka, susuntukin kita. Nanay, Kiao kung paano kanya inapi noon. Ganoon mo rin siya saktan. huwag kang lumapit. Alisin mo yan, huwag, alisin mo. Huwag kang matakot, hindi nangangagat ang insektong ito, huwag. Sinaktan ko talaga si Hedejon. Kiao, magaling ang ginawa mo. Ikaw naman. Nanay Shen, hindi mo na ako mahal. Bibilang ako ng 3. 2. 2. Hindi ka pa ba alis? Lola, Ano? Gusto mong tumakas? Wala. Halika, suntukin mo ako. nanay, Ang Kiao, nakaya na ito. Ang galing na niya. Sa susunod, unti-unting palakasin ang kanyang kumpiyansa. Huwag kang matakot. Ang sampal na ito para sa iyo, anak. Anong gusto mong gawin? Ang sampal na ito para sa anak kong babae. Ang sampal na ito bayad sa amin. Ang bagay na ito, hindi ko na ito pag-usapan. Shenman, hintayin mo ako. Hindi ito ang huli. Salamat sa iyo ngayon. Salamat sa pagprotekta kay Kiao.
Kung hindi, hindi ko alam kung anong mangyayari. Kung sasabihin mo pa iyan, magagalit ako. Pero, ang ginawa mo ngayon, magaling. Maaga na. Kailangan kong ayusin ang gamit. Kumain na tayo. Ako na. Shenman, ano ito? Ito, bagong piano lesson. Para kay Kiao Kiao. Binigay nilang libro. Ikaw, bukas, may piano lesson ka na. Wow, salamat, nanay. Bukas, may piano lesson na ako. Tatay, dapat kang maghiganti para sa akin. Si Shenman, ang babaeng ito. Pinahampas pa ako ni Shen Kiao. Tatay, huwag mong pakasalan si Shenman. Kung papakasalan mo siya, alis ako sa bahay. Tatay, hindi ko pakakasalan si Shenman. Ginagamit ko lang siya, pang aso. Sykes na. Huwag ka nang umiyak. Tigilan mo na ang pag-iyak. Kailangan nating singilin si Shenman. Hindi ko hahayaang ganyanin ang anak ko at ako. Tara, Tumigil ka. Umupo ka. Gusto mo pa bang maging plant manager? Tumigil ka. Umupo ka. Gusto mo pa bang maging plant manager? Kung mag-away tayo ngayon, ang kasal na bahay. Ang pagkain, gamit at damit, sino ang magbabayad? ang babae, puro drama. Wala lang akong oras sa kanya itong mga nakaraang araw. Hindi ko inaasahang gagawa siya ng ganitong bagay. Wala kang oras sa kanya, pero kung kumaway ka lang, may tataboy mo siya sa kama, mabubuntis, at susunod na lang siya sa'yo. Tang. Ma, may karelasyon na ako ngayon sa anak ng manager ng pabrika. Kung may mangyaring ganito, matutuwa na lang kung hindi ako matanggal ng manager. Totoo ba? Paano naman yung bahay natin? Heto. Ito yung iniwan ni Shenman nang pumunta siya rito sa bahay. Mag-propose ng kasal sa akin. Wala akong oras i-deliver, pero magbakasyon ako sa susunod na araw. Pupunta ako sa bahay nila. Pipilitin ko siyang ibigay ang titulo ng lupa. Kung ayaw niya, kakalat natin na may problema siya sa ugali. Pagkatapos, papatanggal siya ng manager. Sage, gawin natin yan. Ma'am, Kiao, mag-ensayo ka muna. Nanay ni Kiao. ma'am, may problema ba sa pag-aaral ni Kiao Kiao noong nakaraang linggo? Wala, napakagaling ng performance ni Kiao. Malaki ang kanyang pag-unlad. Baka hindi ko na siya kayang turuan. May problema ba? Personal kong plano, mag-aral ako sa Shanghai sa susunod na linggo ng 1 taon. Baka hindi ko na kayang turuan si Kiao. Ibabalik ko sa iyo ang matrikula. Pero mahal na mahal talaga ni Kiao Kiao ang piano. Ikaw lang ang piano teacher sa paligid. Paano kung umalis ka? Ang cultural trope, magtuturo ng banda ng mga bata ngayong taon. Kailangan nila ng estudyanteng marunong sa instrumento. Napakagandang oportunidad ito. Bago yon, magtuturo ako sa kanya ng mas mabilis. Noong araw, hindi ko pinag-aral ng piano si Kiao Kiao. Hindi kailanman nalaman ni Kiao Kiao ang mga ito. Pero si Hang Tao, ang pinag-aral niya si Xiaofang ng pag-awit. Pagkatapos, ginamit pa niya ang kanyang mga koneksyon para maging sikat na mga awit. Samantalang si Kiao Kiao, sa buhay na ito, tutulungan ko si Kiao Kiao na matupad ang kanyang pangarap. Nanay ni Kiao. Salamat, ma'am. Dadalhin ko talaga si Kiao Kiao para mag-enroll. Nanay, Malaki na ang pag-unlad ni Kiao. Siguradong papasa siya sa interview ngayon. Salamat po, ma'am. Ang galing mo, anak. Halika na, interview na tayo. Ay nga, kailangan ng birth certificate pagkatapos ng interview. Dala mo ba ang birth certificate mo? Birth certificate. Naku, nakalimutan ko. Kiao Kiao, mauna na kayo. Huwag na patagalin ang interview. Kukunin ko lang, susunod ako. Psych. Birth certificate. Naku, nakalimutan ko. Kiao Kiao, mauna na kayo. Huwag na patagalin ang interview. Kukunin ko lang, susunod ako. Psych. Magaling, napili ka sa vocal group. Talagang anak ko. Marami ring magagaling sa vocal group ngayon. Sa instrument group namin, wala pang napipili. Huwag masyadong mapili, bawasan mo ang requirements. Sa instrumento, hindi pwedeng basta-basta.
Tapos na ang selection ngayon, hanggang dito na lang. Pasensya na, nahuli ako. Shen Kiao Kiao, bakit ka nandito? Mag-a-audition po ako para sa instrument group. Talaga? Anong instrumento ang alam mo? Huwag kang magyabang. Wala po, talagang marunong ako ng instrumento. Sabi mo marunong ka ng instrumento, di ba? Anong instrumento ang gagamitin mo sa audition? Ma'am, ang instrumento ko po ay piano. Ang instrumento ko po ay piano. Sasabihin mo magpipiano ka? Huwag kang mangarap, ang hirap ng piano. Ilang lang ang marunong sa buong lungsod, paano ka makakaya? Hoy, Kiao, alam ni Tito. Gusto mo talagang matuto ng piano. Pero hindi pwedeng magsalita ka lang ng magsalita. Mag-aral ka muna ng ilang taon, bago ka makipagkumpetensya kay Xiaofang. Madali lang ang simula sa piano, pero para matutunan. Matagal yan, sa edad mo ngayon. Kahit simula ng ipanganak ka, hindi siguradong matututunan mo. Ang piano na inihanda ni Jilin ay gawa ng kilalang maestro sa abroad. Gawa sa kamay, 3 taon bago natapos. Para sa pagpili ng talento. Dinala rito para gamitin ng mga kalahok. Kapag nasira mo, kaya mo bang bayaran? Sasabihin ko sa'yo, ang piano ay bagay na galing sa ibang bansa. Napakamahal, kapag nasira mo, maliit man ay libo-libo. Hindi kaya malaki, hanggang 10,000. Hindi kayang bayaran ng isang bata na tulad mo. Ang mga iyon. Kung masira ko ito, siguradong hindi kayang bayaran ni Mama. Pagkatapos, baka sisihin nila si Kiao Kiao. Ako, hindi na ako sasali. Kiao Kiao, huwag kang sumuko. Nitong nakaraang 2 linggo. Sobrang sipag mong nag-ensayo, paano ka madaling susuko? Kung sakaling masira talaga ang pianong ito, Babayaran ko ng bago. Says, ha, hindi natatakot magyabang, di ba? 2 linggo pa lang siyang nag-aral ng piano, tapos sigurado na siyang makakapasa? 2 taon na akong nag-aral ng violin, hindi pa rin ako nakakapasa. Kung makakapasa siya na 2 linggo pa lang nag-aral, parang ginagawa tayong tanga, di ba? Sa mahabang panahon ng pag-aral ng instrumento, hindi pa ako nakalinig. Nang natuto sa loob lang ng 2 linggo. naniniwala ako sa aking anak. Kaya niya talaga yan. Sa nakaraang buhay, marami na akong narinig na pagtatanghal ng piano. Ang tunog ng piano ni Kiao Kiao. Ang pinakamaganda sa lahat ng narinig ko. Hindi magiging masama ang resulta. Hindi ko bibigin ang tiwala ni Mama. Shen Kiao Kiao, ika nga. Sigurado ka bang gagamit ka ng piano sa pagtatanghal? Sigurado ako. Maaari mo nang simulan ang iyong pagtatanghal. Kaya mo yan. Napapanggap lang siguro si Shen Kiao Kiao. Paano siya makakapagtugtog ng piano? Huwag kang mag-alala, nitong mga nakaraang taon. Lagi na sa isip ni Shenman ang pamilya natin. Paano niya papayagan ang anak niya na mag-aral ng instrumento? Kaya mo yan. Kaya mo yan. Marunong talaga siya. Nararamdaman kong, hindi gaano matatag ang pundasyon ni Kiao Kiao. Ngunit buhay na buhay ang kanyang tugtugin, parang may buhay. Ang ganitong talento ang pinakamahalaga. Binabati kita, tanggap ka na. Simula ngayon, isa ka na sa aming grupo ng mga instrumento. Salamat po, Guro. Mama, pumasa ako. Mama, pumasa ako. Alam kong kaya mo talaga, anak. Anong ikinagagalak mo? Pumasa rin naman ako, Sa mga magulang na mga napiling mag-aral ngayon, maaari nang kunin ang inyong mga birth certificate. Para sa pagrehistro, bukas ay ipapamahagi ang mga admission notice. Hindi ko mahanap sa bahay ang birth certificate. Kailangan ko maghanap para kay Kiao. Bigyan siya ng pagkakataon. Huwag mo hayaang mawala kay Kiao Kiao. Pagkakataong ito, Ang household registration booklet. Talagang nakataon lang. Nasa akin ang household registration booklet ng pamilya Shen, kaya't magandang pagkakataon ito. Mapabuha ko kay Shen man ang title deed ng bahay nila. Sage.
Manman, ang tagal na nating hindi nakita. Kamusta ka naman nitong mga nakaraang araw? Heyong tao, talagang ang tagal na nga nating hindi nagkita. Anong kinalaman mo sa kalagayan ko? Sa nakaraang buhay, narinig ako ng kanyang matamis na salita, nasa dilim ako. Ibinigay ko ang lahat sa kanya, at sa huli ay tinalikuran niya ako. Sa muling pagkabuhay ko lang napagtanto na ang paraan niya sa pagtrato sa babae ay talagang mahina. Ito naman, may kinalaman sa iyo ito, di ba? Bakit nasa iyo ang household registration booklet ng pamilya namin? Ang tao, hindi ba't sinabi mo noong nakaraan? Na kapag nakabili na ako ng mautae, magpapakasal na tayo. Tara na, mag-asikaso tayo. Ay, Manman, talagang sobrang abala ako ngayon, hindi ako makakaalis. Ganito na lang muna, umuwi ka muna. Kapag may oras na tayo, saka tayo pupunta. Kunin mo na lang, sa huli naman ay magiging pamilya rin tayo. E di aalis na ako. AMM. Nakakabwisit. Ang ganda naman ng alak na ito. Hindi ko akalain na sa pagsasabi mo lang, ay talagang binili niya. Ano ba ang iniisip ko sa nakaraang buhay? Ganito ba ako kadesperadong mag-asawa? Pati household registration booklet ay ibinigay ko na? Ibigay mo sa akin ang household registration booklet. Ay. Huwag kang magmadali, ipapalit ko ang household registration booklet na ito. Sa title deed ng bahay ninyo. Ano, hindi ba makatwiran yon? O baka naman? Nababaliw ka na ba? Ano, ang isang maliit na household registration booklet, ang kapalit, ay ang pagkakataon ng anak mong makapasok sa paaralan. Hindi ba sulit? O baka naman? Wala talaga ako sa puso mo? Yung tao, ikaw ay talagang isang taksil na tao. Talagang gagawin mo ang lahat para makamit ang gusto mo. Nanay. Tumigil ka. Tumigil ka nga. Manman, talaga bang hahayaan mo lang na ang anak mo ay makaligtaan ang pagkakataong ito para magpalista? Sayang, bihira ang pagkakataong ito. Kapag napalampas ang pagkakataong ito, hindi mo na alam kung kailan pa dating ang susunod. Masyado ka na bang nagmamalabis? Kung hindi mo ibabalik sa akin ang household registration booklet, tatawag ako ng polis. Sino ba sa compound ng pamilya ng pabrika ang hindi nakakaalam? Araw-araw mo akong sinusundan, Shenman. At saka, kahit magreklamo ka, depende pa rin kung kanino sila makikinig. Mga magulang, kayo na po ang susunod. Pasensya na po, ma'am sir. Sandali lang po. Hindi naghihintay ang oras. Grabe ka naman talaga. Ibalik mo ang ihi ko ngayon kung hindi. Kung hindi, ano? Anong magagawa mo sa akin? Huwag ka nang mag-atubili, Shenman. Kung maghihintay ka pa, talagang malalampasan ng anak mo ang pagpaparehistro. Ma'am Sir, ako po ang magulang ni Xiaofang. Kayo po ang magulang ni Shen Kiao. Kayo na lang po ang natitira. Ay po, pakibigay. Nanay, nakauwi na ako. Mga pulis, buti na lang dumating kayo. Magrereklamo ako. Si Hang Tao, ang manager ng textile factory. Ayaw niyang ibalik ang isi ko at gusto pang agawin ang ari-arian ng empleyado. Mga pulis, pinag-ingatan lang po ni tatay ang ay ni Shenman. Ilang araw lang, hindi naman po sinabing hindi ibabalik. Tumahimik ka. Tumahimik. Talaga bang kinuha mo ang IE ng babaeng iyon? Mga pulis, magkakasal na po kami ni Shenman. Nag-away lang po kami kanina. Galit lang siya ng sandali. Kaya ganoon ang sinabi niya. Wala po talaga kaming relasyon. Alam po iyon ng lahat. Nanligaw ako sa kanya dati, pero tinanggihan niya ako. Kaya tumigil na ako. Pero hindi ko inakala na gusto niyang agawin ang bahay namin. Ninakaw niya ang isi ko. At pinagbantaan pa niya ako, hinihingi ang titulo ng bahay. Ngayon, hindi pa niya pinapayagang magparehistro ang anak ko. Mga pulis, sana po ay mabigyan ninyo ako ng katarungan. Gusto mo ka lamang sa akin. Hindi kita palalampasin ng ganoon na lang. Ano yung ako sa nakabuhay? Hindi ko basta. Nanay, huwag kang umiyak. Huwag kang magpakalabis. Kung talagang ayaw mong ibalik, gagamitin namin ang puwersa. Mali. Mali po iyon. Mali lang ang pagkakaintindi. Mga pulis, sana po ay mabigyan ninyo ako ng katarungan. Kailan ba ito matatapos? Huwag kang magpakalabis. Tama na. Tama na. Tama na. Mga pulis, ito po kasi. Ibinabalik na niya sa akin ang V. Kaya itong usaping ito, hindi ko na ito ipagpapatuloy. Masyado kang mabait. Dahil desidido ka na. Hayaan mo na ito. Kapag nahuli kitang muli, ng aki sa isang ina at anak na walang ama, hindi na ito magiging simple. Sex. Hindi na po maulit, pangako. Salamat ha. Pasensya na, naabala ko kayo. Okay lang, mahirap mag-isa ka lang na may anak. Shenman. Hindi kita palalampasin. Hong Tao, anong ginagawa mo dito? Alam mo ba, dumalo ako rito para sa meeting ni Papa. Hinintay mo ba talaga ako? Dinala ko lang ang anak ko para sa audition sa cultural troupe. Kaya naghintay ako dito. Pero may naging konting problema. AMM? Ano yun? Sabihin mo, tutulungan kita kung kaya ko. AMM, ito kasi.
Tingnan mo, yung babaeng yon, empleyado siya sa pabrika namin. Gusto ko lang bilhin ang bahay na tinitirhan niya, pero nagustuhan niya ako. Ha? Ayaw niyang tumigil, gusto niyang pakasalan ako. Mang-agaw ng lalaki ko. Tingnan natin kung paano ko ayusin ang maliit na to. Bukas ipapadala sa inyo ang notice. Dalhin niyo ang bata sa tamang oras para mag-report. Huwag kayong mag-alala, susunod kami sa oras. Amy, ikaw ang nanliligaw kay Hong Tao. Si Jianlu, anak ng may-ari ng textile factory. Sa nakaraang buhay, dahil sa pang-aasar ni Hong Tao, marami kaming away pagkatapos magsara ang pabrika. Iniwan siya ni Hong Tao. At pinakasalan ako na naging matagumpay sa negosyo, kawawa naman siya. Kung magiging magkaibigan kami, magkakaroon ako ng daan para buuin muli ang brand ng damit ko mula sa nakaraan, kumusta? Ako si Shenman. Sino ba gusto makipagkamay sa isang babaeng nanliligaw ng boyfriend ng iba? Tulad mo, bilang anak ng may-ari ng pabrika, inaalis kita sa trabaho ngayong gabi. Umalis ka na sa compound. Lulu, ginawa mo to para sa akin. Hindi pala ba to sa patakaran ng pabrika? Ako na ang may hawak ngayon dito. Ang sinasabi ko ang patakaran. Pagkaalis niya, ililipat ko ang titulo ng bahay. Sa pangalan mo. Isang walang hiya, isang walang utak, bagay na bagay nga. Nanay, wala na ba tayong bahay? Huwag kang mag-alala, aayusin ko ito. Sigurado ka bang tatanggalin mo ako? Ano naman kung tanggalin kita? Ang tatay ko ang may-ari ng pabrika. Kahit magreklamo ka, walang makikialam sa'yo. Kung kahit kaunti lang ang alam mo sa pabrika, dapat alam mong ako ang walong taong sunod-sunod na outstanding employee. Ayon sa bagong ipinatupad na batas, ang pagtanggal sa empleyado ng walang dahilan ay dapat bayaran ng isip anandang pagdagdag isa ng orihinal na sahod ng empleyado. Kaya handa ba kayong magbayad ngayon o gusto ninyong magbayad mamaya? Sa korte. Sakto. Balak kong mag-resign at magsimula ng negosyo. Ang kompensasyong ito ay magiging puhunan ko sa negosyo. May ganitong patakaran ba? Ilang araw pa lang na ipapalabas ang bagong batas. Paano ito nalaman ni Shenman nang napakalinaw? Hindi natin siya pwedeng hayaang magpatuloy ng ganito. Lulu, hindi ba mas mabuting umalis na tayo? Kain tayo. Bakit mo siya pinagtatanggol? Wala akong ginagawa. Tama na yan. Babalaan kita. Sa hinaharap, lumayo ka kay Hong Tao. Tangang lang ang hindi kumukuha ng pera, lalo na kung libreng pera. Huwag kang mag-alala ngayon. Hindi na ako empleyado ng pabrika. Sa susunod na makita ko siya, iiwasan ko siya. AME, nagpapanggap lang para akitin. Dahil hindi ka na empleyado ng pabrika, binibigyan kita ng deadline. Na lumipat ka sa gabi mula sa pabahay at ibigay ang titulo ng lupa kay Hong Tao. Lulu, Hong Tao. Sandali lang, pwede bang makisali? Ayon sa batas, kapag ang empleyado ay bumili ng bahay alinsunod sa mga regulasyon, ang kumpanya ay walang karapatang bawiin ito. Ito ay bahay na binili ko gamit ang sarili kong pera. Gusto ninyo bang bilhin ito? Huwag kang magmalabis. Ngunit ang pangalan ko ang nakasulat sa titulo ng lupa. Pagkatapos mawala ng asawa ko, ginamit ko ang lahat ng pera para bilhin ang bahay na ito, hindi ba? Gusto mong bilhan ng bahay ang iyong mahal? Ayaw mo ba sa bahay na ito? Lulu, hayaan mo na. Sa totoo lang, hindi ko rin naman gusto ang bahay niya. Mabuti na rin. Sa susunod, magpakita kang mabuti sa harap ng tatay ko. Tiyak na gagantimpalaan ka niya ng mas magandang bahay. Halika na. Kain tayo. Hindi nakuha ang titulo ng lupa ngayon at nawalan pa ng pera. Babayaan ko rin ito sa iyo balang araw. Kiao, salamat sa iyo ngayon. Lulutuan kita ng masarap, ayos lang ba? Ang huling ulam na. Ang dahilan kung bakit ako'y nag-imbita sa inyo ngayon ay para magpasalamat. Sa lahat ng tulong ninyo kay Kiao nitong mga nakaraang araw. Huwag na tayong magsayang ng oras, kain na tayo. Tara, tagay. Tagay. Subukan ninyo ang ginawa kong big plate chicken. Masarap talaga ito. Heto. Masarap. Masarap. MMAMM. Kumain ka pa. Kumain ng maraming karne para tumangkad ka. Unang beses ko itong kumain ng steak. Salamat, Tita Chen. Mabuti naman kung nagustuhan mo. Madalas kitang dadalhin dito sa hinaharap dahil magiging pamilya na tayo. Mga sir, kung tapos na kayong kumain, pwedeng magbayad na? Total ay 50 piso. Ay, Ay, ako na. utang muna, bukas na lang ako magbabayad. Hindi pwedeng ganon, sir.
Ang laki naman ng inabot ng mag-asawa, ang daming pera. Sapat na ito para makapagsimula muli ako ng negosyo. Bibigyan ko talaga si Kiao Kiao ng pinakamagandang buhay. Hindi sapat na bago ang mga damit na ito. Hindi maganda ang tela. Hahanap ako ng pinakasikat. At pinakamagandang kalidad ng damit para ibenta para sa susunod kapag iniisip ng lahat. Ang kalidad at mga bagong estilo, ako ang unang maiisip nila. Boss, isang linggo na ang nakalipas mula ng stock mo, ang mga bell bottom pants na ito. Wala pa rin bumibili. Hindi kaya tayo malulugi? Ang mga produktong ito ang pinakasikat na damit sa Shanghai. Basta may magandang modelo, siguradong mabibenta ito. Madaling sabihin, pero hindi naman basta-basta dumarating ang modelo. Ay, boss. Tingnan mo, ano sa tingin mo dito? Sa wakas, nakita ko na. Ang ganda ng estilo at kalidad nito, siguradong magiging hit ito. Akala ko hindi na mabibenta ang mga produktong ito, pero hindi ko inaasahan. Naagad niyang nakita ang potensyal ng bell-bottom pants. Kumusta? Ako si Shenman. Gusto kong bumili ng maraming damit, sana ay makipagtulungan ako sa iyo. Kumusta? Pwedeng pumili ng kahit anong damit dito. Pagkatapos mong pumili, sabay-sabay na lang tayong magbayad. Boss, mukhang maganda lang ang babaeng ito. Pwedeng maging modelo. Pero kaya ba talaga niyang magbenta ng damit? Matapang at kumpiyansa siya, responsable din sa damit. Naniniwala akong magiging matagumpay siya. Boss, magkano ang presyo ng pagbili? Gusto kong kumuha ng 50 piraso. 16 na piso ang isa para sa bell-bottom pants, isa 0 piso ang pangitaas. Ganito na lang para sa bell-bottom pants. 13 piso. Puwang 8 ang blusa. Pinakamababa ng bell-bottom pants, 12 pesos na lang. Pwede kong bigay sa'yo ang blusa ng 1 piso. Boss, tingin ko, ilang araw na yung pantalon mo. Hindi na bibenta, no? At saka, gusto ko talaga ito. Bakit di tayo magbigayan? Bell-bottom pants, 14 na oras 50 minuto, blusa, 8 piso. Kung maganda ang benta, dito na ako bibili sa'yo palagi. Pwede ba? Umayag ka na sa kanya. Kung magtuturuan pa kayo, talagang di na ito mabibenta. CJ, kung maganda ang benta ng mga to, sakin ka na lang bumili. Pinakamurang presyo para pareho tayong kikita. Sige, masayang pakikipagtulungan. Masayang pakikipagtulungan. Nawalan ng stable na trabaho si Shenman. Naging self-employed na, Baka maubos ang lahat ng ipon mo. Halika't tingnan, huwag palampasin. Bagong fashion sa Shanghai. Suot ng mga modernong babae, gaganda ang sinumang magsuot. Tingnan niyo, Ang ganda pala ng damit na to. Magkano? magaling ang mata mo. Ito, Parang trumpet, saan naman ganda? Masyadong makulay, di maganda tingnan. ito ang pinakamodang bell-bottom pants. Ganito ang suot sa mga syudad, yung pag-iisip mo yung luma. Pero huwag mong hadlangan ang pag-unlad namin. Ew, kakaibang damit. Di ko yan gugustuhin kahit libre. Parang palakang may mabahong bibig ang daldal. Bibig naman niya yon, di siya nahihiya. Boss, sa tingin mo mabibenta niya? Di pa nagsisimula. Nabastos na agad. Di pa nagsisimula, paano mo nasabing di niya kaya? Mga kapitbahay, mga ate at ditse. Tingnan niyo itong suot kong. Pinakabagong bell-bottom pants, high waist ang design. Pumapayat ang hita, tinatakpan ang laman ng binti, yung laylayan. Makinis at malambot, tumatangkad ng 5 sentimetro ang tingin. Tapos, isuot ang flower shirt, sunglasses, tapos. Tingnan niyo, maganda ba? Maganda. Ngayon, limited time offer, isang set lang bawat isa. Bilisan niyo, maubusan kayo. Bigyan mo ko ng isa. Ako rin. Isang set din sa akin. Sige na, wag mag-agawan, meron pa bukas. Di ko inaasahan, naubos agad sa unang araw. Mukhang kailangan kong mag-stock pa ng marami bukas. Kung hindi, baka may maglabas ng parehong style sa merkado. Mahirap na ibenta yon. Ang sikat ng negosyo mo, Boss Shen. Ang galing. Di ko inakalang maubos lahat ng damit mo agad, Boss Shen. Ay, hindi naman. Dahil sa mga damit na ibinebenta ninyo. Sobrang uso kasi. Bakit di na lang tayo magpalitan ng contact number? Para madali tayong magkausap kung may kailangan. Baka sakali, pwede pa tayong magkaroon ng pamatagalang partnership. CJ, pwede. Xiao Chengfeng. Sa nakaraang buhay, noong nagpaipo ang kumpanya kong itinatag. Napanood ko ang interview ni Xiao Chengfeng. Umuwi galing abroad, 5 taon lang. Mula baguhan sa negosyo, naging pinakamayaman sa Jiangxi. Talagang pang main character ang dating. Sayang lang, hindi siya nagpakasal kailanman. Boss Xiao. Ay, dapat talaga tayong magtulungan ng madalas. Kapag nakipag-close ako sa future na pinakamayaman, siguradong may pakinabang.
Shenman, bakit mo ko minamadaling tinawag? Narinig kong tinanggal ka ni Hihong Tao. Naghahanap ka pa ba ng trabaho? Sa nakaraang buhay, palaging tinutulungan ni Tita Lee si Xiao Qiao. Hindi ko pa siya nababayaran ng utang na loob. Bakit di ko na lang siya kunin para magtrabaho sa akin? Para madagdagan din ang kita niya. Tita Lee, upo po kayo. Gusto kong magnegosyo ng mag-isa. Magnegosyo ng mag-isa. Bakit bigla kang nagkaganyan? Sinusuportahan ng malakas ng gobyerno ngayon ang mga individual na negosyante. Gusto kong subukan. Bumili ako ng mga damit kanina. Dinala ko sa palengke para ibenta. Pagkatapos ng lahat ng gastos, kumita ako ng 100 piso. Ang laki naman. Kaya, gusto kong palakihin ang negosyong ito. Gusto mo bang maging unang empleyado ko? 500 piso sahod kada buwan plus komisyon. Gusto mo ba? Ay, huwag ka nang magdalawang isip. Hindi pwedeng habang buhay ka na lang umikot sa asawa mo. At mga anak mo. Saka, ang liit-liit ng bahay nyo. Malalaki na ang mga bata, wala nang matirhan. Kapag kumita tayo, bibili tayo ng mas malaking bahay. Sage, sasama ko sa'yo. Si Shenman, matagal na niyang pinlano yan. Sadyang pinunit nila ang relasyon namin para makapagnegosyo sa labas. Anong nangyari, Nay? Mula nang matanggal mo si Shenman, nagbenta na lang siya ng damit. Sabi nila, naubos lahat ng paninda niya. Ang laki siguro ng kinita niya. Ikaw, nakikipagrelasyon ka sa anak ng may-ari ng pabrika. Pero wala ka namang napapala sa mahabang panahon. Nakakainis talaga. Ano bang asahan ko sa'yo? Ay naku. Huwag kang mag-alala, Nay. Kung kaya kumita ng pera ni Shenman na yon, kaya mo rin. Sage, gawin natin yan. Bukas, sisiguraduhin ko si Shenman. Hindi makakabenta kahit isang damit. May bagong dating ngayong hapon. Ipareserba ko ba para sa'yo? Sige, Boss Yao, padala mo ng order sa akin. Ipa-pre-order ko. CJ, Ang galing talaga ni Boss Shen. Sabi nila, namatayan ng asawa ilang taon na ang nakalipas. At may isang anak na babae. Noong nakaraan, hinabol niya ang isang leader sa pabrika ng tela. Kaya natanggal siya. Ngayon, nagnegosyo na siya ng mag-isa. Boss, hindi ba't gusto mo siya? matapang at prangka si Shenman. Hanga lang ako sa kanya. Dito nagbebenta ng mga bell-bottom pants. Hindi ba't yung nag-away kahapon sa pwesto ni Boss Shen? Ate, itong mga to ang sikat ngayon. Pili ka lang, isang bagsakan na lang ang bayad mamaya. Magkano? Bell-bottom pants, 16 na piso bawat isa. Walang tawad. Sage, ito na. Paano to ibebenta? Paano kung walang bumili? Magtawag-tawag ka. Halika, ipapakita ko sa'yo. Sikat na bell-bottom pants, mura na. 17 piso bawat isa. Halika't bumili na. Shenman. Si Zhang Lijuan, nagbibenta rin ng parehong style sa'yo. Mas mura pa ang benta niya. Anong gagawin natin? 17 piso bawat isa. Parang mas mura doon na tayo bumili. Bigyan mo ako ng 5, para sa amin ng mga kaibigan ko. Meron. Huwag kayong bumili sa kanya. Mandaraya yan. Mas mura sa amin, pareho lang naman ng style. At eksaktong-eksakto. Bigyan mo rin ako ng isa. Ang kapal ng mukha. Nakita nilang mabenta ka, binabarat nila ang supplier mo. Shenman, babaan pa natin ang presyo. Shenman, ibenta mo ng mas mura. Kung hindi, mababaon tayo sa mga paninda. Walang kita sa price war, hindi sulit. Anong gagawin natin? Sige na. Ngayon, wag na tayong makipag-away. Ibalot na natin to, alis na tayo. Tama nga ang sinabi ng anak ko. Ni isa, hindi nakabenta si Shenman. Halika't bumili na. Bell-bottom pants, 17 piso na lang. Sige, alis na rin tayo. Boss, hindi mo pa sinasabi kung paano lulutasin. Bakit umalis siya? Alis na tayo. Boss Xiao, Boss Shen, Anong ginagawa mo rito? titingin lang ako ng mga bagong style. Extra. Nabangkarot ang Giant Garment Factory. May utang ang may-ari. Napakalaki ng utang, tumakas kasama ang hipag. Lahat ng paninda, 18 piso na lang. 18 piso na lang. Ang ganda, 2 ang kukunin ko. Ah, sige. Ipak mo nga itong mga to para sa akin. Sige. Saan nakuha ni Shenman yung mga damit na yon? Ang gaganda, ang daming style kung magpapatuloy ito. Hindi na mabebenta ang mga damit ko. 16 na piso isa. Paninda ko, 16 na piso isa. Paninda ko,
Halina tingnan. Bagong style na bell-bottom pants. 16 na piso isa. Luma na yang sayo. Doon ang pinakabago. Ni hindi pa nakakabenta ng marami, mababaon na naman ako. Kasalanan to ni Hong Tao. Anong klaseng payo yan? Tita Zhang, hindi maganda ang benta mo ah. Ano? Naghahanap ka ng gulo? Ay naku, pare-pareho tayong nagtitinda, dapat magkaunawaan tayo para kumita. Ganito na lang, bilhin ko ang lahat ng bell-bottom pants mo. 13 piso bawat isa, ano sa tingin mo? Ano? 16 na piso ang binili ko. 13 piso lang ibebenta ko sa'yo? Lugi ako. Tingnan mo, mahigit 50 ang bell-bottom pants mo. Ibenta mo sa akin, mga 100 piso lang ang lugi mo. Kung hindi, mababaon ka sa mga paninda, lalo kang malulugi. Saka, mabilis ang pagbabago ng mga bagong produkto ngayon. Kahit ibenta mo sa original na presyo, wala nang bibili. Tama ba? Sige, sa'yo na lahat. Hoy! Tita Zhang, huwag ka na lang magnegosyo sa hinaharap. Ang hirap sa linyang ito. Huwag kang mag-alala. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako malulugi ng ganito. Shenman, bakit mo kinukuha ang natitirang mga damit? Hindi ba't hindi na ito mabebenta? Sino ang nagsabi? Boss Shen. Boss Xiao. Hoy! Okay ka lang. Okay lang. Maraming salamat sa tulong mo, Boss Xiao. Dahil dito, ang bell-bottom pants ko ay siguradong mabebenta. Ano ito? Sikretong sandata. Magandang balita. May promo ngayon. Bumili ng bell-bottom pants, libreng fashion accessory. Wow, ang ganda ng bell-bottom pants kapag sinamahan ng sinturon. Ang ganda. Bigyan mo ako ng 2. Ipack mo ang mga ito. Bigyan mo ako ng 1. Ako rin. Ako rin. Dito, ako rin. Ako rin. Paano ginawa ni Boss Shen yon? Hindi ko maintindihan. Una, ibinenta niya ang bagong damit sa mababang presyo. Pagkatapos, kinontrol niya ang kalamangan sa merkado. Bumili siya ng mga lumang damit sa murang halaga. Gumamit ang sinturon na binili ng 5 sentimos bawat isa bilang libreng regalo. Ipinagbili niya ito ng sabay-sabay. Isang napakalakas na plano. Ay, ganun pala. Paano kaya nag-isip si Boss Shen? Siguro, natural lang siyang magaling sa ganito. Boss, hindi ba talagang nagkagusto ka kay Boss Shen? Parang talagang naakit ako sa kanya. Nanay, ano ito? Nanay ay magbubukas ng isang tindahan ng damit. Pangalanan natin ito gamit ang pangalan mo, Kiao Shang. Ang gandang ginuhit mo, nanay. Sana ang uniform namin sa paaralan ay ganyan ang disenyo. Nga, noong nakaraang buhay, uso ang paghahambing sa paaralan. Nagsimula ang prinsipal na magkaroon ng isang uniform at humingi ng disenyo. Bakit hindi ko muna kunin ang kontratang ito? Para mapalawak ang benta sa pagbubukas ng tindahan. Ang ganda, nanay. Pwede ko ba itong isuot bukas sa paaralan? Siyempre naman. Ikaw ang aking buhay na patalastas. AMM. Nanay, ang gandang damit niya. Ang mga disenyong ito ay masyadong pangkaraniwan. Kapag isinuot ng mga estudyante, tiyak na magrereklamo sila sa akin. Hoy, ang ganda ng damit ng estudyanteng ito. Akma sa katangian ng ating paaralan. At saka, pag maganda ang suot ng estudyante, sigurado naman na hindi siya magagalit. Guro Chen, naalala ko, yung pamilya mo ba ay may pagawaan ng tela? Tama, bakit mo na itanong? Ah, ganito kasi. Plano ng paaralan na magkaroon ng parparehong. Iniporme ang mga guro at estudyante. 400 na set at ang damit itong kaklase. Ang gagawing huwaran. Ikaw ang bahala rito. Huwag kang mag-alala, principal. Ang anak ni Shenman na si Shen Kiao Kiao. Talagang hindi mawala-wala. Shen Kiao Kiao,
Saan mo nabili yang damit mo? Ako ang gumawa, may problema ba? Paano nangyari yon? Ikaw ang gumawa nito. Ito ay ginawa mismo ng nanay ko. Nakita ko siyang gumagawa kagabi. Ang ganda-ganda, di ba? Dati, sinabi ni Hong Tao na, siya nang laging nakikita sa kanya. Tiyak na gustong makuha ang order para sa uniforme. Para mapansin siya ni Hong Tao. Hindi ko hahayaang magtagumpay siya. Sinabi ng prinsipal, ang damit ni Siyang Kiyaw-Kiyaw na ito, masyadong makulay at maingay, nakakaabala sa pag-aral ng mga bata. Huwag mo nang isusuot muli. Pero gusto ito ng mga kaklas ko, ang damit na ito. Ang damit na ito, asul at puti ang kulay. Ang ganda-ganda kapag isinuot. Hindi ba't sinasadya mo lang na maghanap ng gulo? Paano naman nangyari yon? Hoy, Lola Xiaofang, halikar tingin mo naman ito. Ang damit ni Siyang Kiyaw-Kiyaw na ito, maganda ba talaga o hindi? Kakaibang kasuotan, ang paaralan ay para mag-aral. Hindi para magpaligsahan sa ganda, di ba? Nga, pangitang damit na yan, ayoko nang isuot. Ayoko nang magdamit ng palda, ang pangit-pangit. Anong ginagawa mo? Humingi ka ng tawad kay Kiyaw-Kiyaw. Tama naman ang sinabi ng apo ko, pangit talaga ang damit na yan. Pero mali pa rin ang paghawak mo sa kanya. Humingi ka ng tawad kay Kiyaw-Kiyaw. Wala akong kasalanan, bakit ako hihingi ng tawad? Wala rin akong kasalanan. Bakit mo ako itutulak? Tapos na tayo, tama? Hoy, Boss Chiao. Tungkol sa donasyon para sa pag-aayos ng paaralan. Nai-report ko na sa mga nakatataas. May balita na siguro sa mga susunod na araw. Anong nangyayari doon? Tigil, anong ginagawa nyo? Guro Chen, ikaw ang magsabi. Principal, sabi ng magulang ni Xiaofang, ang damit ni Siyang Kiyaw-Kiyaw na ito, masyadong makulay at maingay, hindi sumusunod sa patakaran ng paaralan. Makakaapekto ito sa pag-aral ng mga bata. Ang ganda ng damit na to, saan mo binili? Ang ganda ng gawa ko, di ba? Hindi ko inakalang marunong din bumili ng damit si Shenman. At marunong pa sa disenyo. Ako ang nagkulang sa pakikinig sa mga magulang. Akala ko, maganda ang damit ng estudyanteng ito, gagawing uniforme ng buong paaralan. Maganda ang magiging resulta. Mukhang ngayon, kailangan kong pag-isipang muli. Si Chendo nga ang may kaguluhan, muntik na akong mawalan. Ng order para sa uniforme ng buong paaralan. Kung gagawing uniforme ang isang damit, dapat hingin. Ang opinyon ng lahat ng estudyante, hindi lang ng magulang na ito. Na nag-iisang nagsasalita. May punto ang sinabi nitong magulang. Ganito na lang. Tanungin natin ngayon ang iba pang mga magulang na narito. At ang opinyon ng mga estudyante. Kung hindi magkakasundo, ayusin natin ulit. Principal, gusto na gusto ng anak ko ang damit na to, kung gagawing uniforme. Walang magiging problema. Gusto ko rin tong damit, ang ganda. Pero lalaki ako, di ako pwedeng magpalda. Ako ang nagdisenyo nito. May lalaki at babae itong version. Yung para sa babae, tulad ng suot. Ni Kiyaw-Kiyaw. Yung para sa lalaki, yung palda. Ay ginawang pantalon. May version din para sa tag-init at taglamig. Siguradong magugustuhan ng lahat. Sang-ayon ako. Sang-ayon din ako. Kanina, may magulang na di sang-ayon. Principal, si Teacher Chen at Lola Xiaofang. Ay di gusto ang nanay ko kaya sinabing di nila gusto ang damit. Huwag po kayong magalit sa nanay ko. Dahil lang sa personal na away, nakipagsabuatan sa ibang magulang. Para saktan ng bata. Kung may ganyang guro sa paaralan, mukhang kailangan kong pag-isipang muli ang aking donasyon. Tama si Boss Chiao. Teacher Chen, bilang guro, wala kang etika. Sa aw na ito, ikaw ay tatanggalin. Principal, Huwag ka nang magsalita, umuwi ka na. Kanina mo sinabi, ikaw ang gumawa ng damit na to ngayon, ang paaralan. Ay mag-o-order ng 400 na uniforme. Tatanggapin mo ba ang order na ito? Opo, tatanggapin ko po. Sa'yo na ang order na ito. Mamaya pipirma tayo ng kontrata. 1 buwan ang delivery. May problema ba? Siguradong matatapos ko. Mabuti. huwag kang masyadong magyabang, Shenman. Ang order na ito, hindi mo talaga matatapos. AME. Tara na. Dahan-dahan, Lola. Baka ka madulas. AME. Salamat ngayon. Totoo lang ang sinabi ko. Binabati kita sa pagkakakuha mo ng order na yon. Kung may kailangan ka pa, tawagan mo lang ako. Salamat. Kiyaw-Kiyaw, tara na. Mauna na kami. Ha? Hong Tao, yung Shenman na yon. Sinadya niyang maghasik ng lagim sa harap ng prinsipal para matanggal ako. Ngayon, nakuha pa niya ang order para sa bagong uniforme ng buong paaralan. Dapat may maisip kang paraan para makaganti ako. Paano nakuha ni Shenman ang order? Magkakaisang uniforme ang paaralan. Yung Shenman na yon. Sinadya niyang gumawa ng disenyo at pinasuot sa anak niya. Tapos, nagustuhan ng prinsipal. Ay naku, ngayon, alam na ng buong paaralan na siya ang magdidisenyo ng bagong uniforme. Ang bagong uniforme para sa buong paaralan. Hindi yan maliit na halaga. Hindi kakayanin ni Shenman mag-isa yan.
Baka pwede, putulin natin mula sa pinanggagalingan. Anong gagawin mo? Ito ang pinakamalaking sastrehan sa Jiangcheng. Magaling at mabilis ang gawa. Sa loob ng isang buwan, matatapos talaga yan. Yu Wang, meron kaming malaking order dito. Kunin mo kaya? Ilan? Nakuha namin ang order ng uniforme sa paaralan. 400 piraso. Dala namin ang plano at sample. Order pa sa uniforme ng paalan? Hindi ko pwedeng tanggapin yan. Pwede ko bang malaman kung bakit? Pinagbawalan kami ng pabrika ng tela na tanggapin ang order na to. Alam mo naman, kami mga maliit na tindahan. Umaasa kami sa pabrika para mabuhay. Alagang, Siyempre, si Chen Lu ang may gawa nito. Baka pwede mong tanungin si Hong Tao kung pwedeng bigyan ng konsiderasyon. Hindi pwede. Naghiwalay na kami at ngayon, siguradong nagtutulungan sila. Tanungin na lang natin ang iba. huwag na. Binisita na ng pabrika ang bawat sastrehan. Kahit pumunta kayo, hindi rin nila tatanggapin. Grabe talaga si Chen Lu. Ginawa pa niyang ganito kalala. Kung wala talagang paraan, bumili na lang tayo ng tela at tayo na ang gumawa. Hindi ako naniniwalang hadlangan pala tayo. Pinagbawalan kaming magbenta ng tela sa inyo. Sabi, kapag nagbenta kami sa inyo, wala na kaming tela. Ano? Isang linggo na tayong naghahanap, wala pa rin tela. Paano ko sasabihin sa principal? Nakanselahin na lang ang order. Hello, Boss Shen, nakahanap ka na ba ng mananahi? Xiao Changfeng. Paano mo nalaman? May oras ka ba ngayon? Punta ka sa 58 Hongqi Road. CJ. Boss Xiao, ano ba to? Ang bilis mo naman? Siyempre, importante. Tingnan mo. Ito lahat para sa iyo. Nung nasa biyahe ako, narinig kong hirap ka maghanap ng mananahi. Kaya kumonekta ako sa pabrika, nagpadala ako ng mga tela. At ito, mga lumang makinang panahi. Ang lugar na ito, dating bodega ko. Ngayon, walang ginagamit, sana makatulong. Malaking tulong talaga to. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. E di utang mo muna. Pag may pagkakataon, babayaran kita, pwede ba? Kung makakatulong ako, tutulong ako. CJ, O, magkano lahat to? Mamaya, babayaran kita. bukas, dadalhin ko ang listahan. Pero yung mananahi, ikaw na bahala. Huwag kang mag-alala. Naayos ko na yung mananahi. Libreng itlog. Libreng itlog. Libre talaga. Siyempre, si Shenman ang magbabayad. Dati, araw-araw hinahabol ni Shenman. Si Hong Tao. Lahat ng maganda, binigay sa kanya, wala ng pera. Bakit biglang libreng itlog ngayon? Libre nga ang itlog. Pero may kondisyon ako. Alam ko na. Ano ba yon? Gusto ko ipagkalat ninyo. May trabaho ako. Kailangan ng 40 babae. Magtatahi ng damit. 400 piso kada buwan. Libre pa ang tanghalian. 400? 400? Gusto mag-apply kay Ate Lee. Ang ganda. 300 lang sa pabrika. 400 ang sinabi ko. 400. Tara, gusto kumita. Sign up tayo. Ako magsisign up. Sage, ilista mo ako. Ako rin magsisign up. Ako magsisign up. Gusto ko rin ng itlog. Sino ang ayaw ng libreng itlog? Hindi mo ba dati hinahamak si Shenman? Bakit ngayon nandoon ka pa rin para magtrabaho? Hindi mo ba sinabi na ang anak mo ay supervisor? Bakit? Wala na bang pera ang anak mo? Paumanhin, maliban sa pamilya ni He. Lahat ay pwedeng mag-sign up. Hintayin mo ako. Mag-sign up na ang gustong kumita. Bukas na mag-uumpisa. Naghihintay pa kayo dito para magpahinga?
Si Shenman ay nasa housing compound na. Naghahanap ng mga pamilya para magsimula. Kung ganito ang mangyayari, sa huli, siya ang maghahari sa atin. Hindi pa sumusuko si Shenman. Naghahanap pa rin siya ng mga pamilya para magtrabaho. Ito ay ipagkakatiwala ko. Lahat, magsumikap tayo, magbigay ng lakas ng loob. Pagkatapos ng batch ng mga damit, magpapasahod tayo. Kaya natin to. Umupo ka. Nasaan ang asawa ko? Umuwi tayo. Huwag ka nang magtrabaho dito. Sino ka ba? Nagtatrabaho kami ng maayos dito. Bakit mo pinapaalis ang iba? Makinig kayo sa akin. Si Shenman ay walang pera. Hindi niya kayo mababayaran. Niloloko lang niya kayo para magtrabaho ng libre. Yung tao, huwag kang magpapakalat ng takot dito. Ang lugar at materials ni Shenman ay hiniram lang. Pagkatapos ng delivery, hindi sigurado kung makukuha ninyo ang sahod. Walang kinabukasan ang pagtatrabaho dito. Umuwi na kayo at mag-alaga ng mga anak. Hala. Kaya pala, ngayon ay may libreng itlog at tanghalian. Walang pala siyang pera. Ibalik mo ang pera ko. Hindi na ako magtatrabaho. CJ, sino pa ang gustong umalis? Pwedeng umalis ngayon. Ang sahod sa 3 araw, babayaran ko ngayon. Ang mga nandito pa, tataasan ang buwan ng sahod ng 50. Kung magaling ang performance, dagdag 50 pa ang bonus. Ay, hindi na kami alis. Hindi na kami alis. Ako rin, hindi na alis. Biro lang. Hindi ako nagbibiro sa inyo. Kung makinig kayo sa kanya at iwan ako sa pinakamahirap na panahon. Huwag na kayong umasang makabalik. Hihong tao, maayos akong nagtatrabaho dito. Bakit ka nakikialam? Ngayon, nawalan pa ako ng trabaho. Bayaran mo ako. Kasi lahat kami, dahil sa'yo kaya nandito. Huwag mo kaming lokohin. Bakit ka naniwala agad? Kaya kayo hindi yumayaman. Hoy, huwag kayong umalis. Kiao-kiao, ang saya-saya mo ngayon ah. May distribution ng uniform sa school, pinuri nila. Ang gandang damit na ginawa ni nanay. Sabi nila, mayroon akong pinakamabuting nanay sa buong mundo. Sa ngayon, kahit paano, nabawasan ang mga panghihinayang ko mula sa nakaraan. Dati, malungkot palagi si Kiao-kiao. Nabuli pa siya ng mga kaklase. Ngayon, dahil sa pagbabago ko, naging masigla na siya. Umayos na ang lahat. Shenman, narinig kong natapos mo ang order. Ito para sa'yo. Kiao-kiao, sabi nila nag-aaral ka ng instrumento. Baka magustuhan mo ito. Wow, harmonica. Ito. Ang mahal nito, hindi ko pwedeng tanggapin. Tanggapin mo na. Ituring mo na lang bilang paumanhin ko. Paumanhin? Kasi uwi na si Zurui para magmana ng negosyo. Kaya hindi ko na kayang mag-isa, kaya mag-shift na ako ng trabaho. Nga pala, ito ang contact number ng factory ng tela. Kung kailangan mo, direktang makipag-ugnayan ka sa kanya. Sakto, may dinidsign akong bagong damit. Kailangan ko ng bagong tela. Salamat. Bakit hindi mo subukan ang real estate? Balita ko, sinusuportahan ng malaki ng gobyerno ang industriyang iyon. Real estate. Sige, pag-iisipan ko ng mabuti. Sa nakaraan, si Xiao Changfeng. Naghirap muna bago naging pinakamayaman. Ngayon, naibigay ko na agad ang impormasyon. Para maaga siya maging pinakamayaman. Para ko yung araw mabawi. Ang mga kabutihang ginawa niya sa akin nitong mga nakaraang araw. Ako. May isa pa akong gustong sabihin sa'yo. Ano iyon? Ang tingin sa akin ni Xiao Changfeng. Hindi kaya maniligaw siya. Siguro nag-iisip lang ako ng masyado. Paano magkakagusto sa akin ang magiging pinakamayaman? Isang balo na may anak. Shen Kiao-kiao, malalete ka na sa ensayo ng cultural troupe. Anong ginagawa mo diyan? Bigla kong nakalimutan ang sasabihin ko. Mauna na kayo. Huwag nang maantala ang ensayo. Ang plano ko talaga, pagkatapos ng order ni Shenman, sasabihin ko na sa kanya. Pero ngayon, hindi pa nagsisimula ang negosyo ko. Huwag na lang, baka makabala pa ako sa kanya. Paano kung may mas magandang tao siyang mapipili? Matagal nang walang nangupahan sa tindahang ito. Sigurado ka bang gusto mong umarkila? Sa nakaraang buhay, nang magbukas ang malaking mall sa tabi nito. Nagiging sikat na tindahan din ito. Kaya mas maaga kong kinuha. Para makinabang din ako sa bandang huli. Ito na ang pipiliin kong tindahan. Sisiguraduhin kong maging kilala ang tatak ko sa buong bansa. Ang Kiao Shang sa tag at ang numero ay aming anti-counterfeit code. Mag-ingat kayo, huwag magkamali sa pagbuburda. Kung magkamali, kailangan gawin ulit. Sage, ayusin ko na.
Manman, tapos na ang dekorasyon ng tindahan. Pwede nang magbukas. Okay, huminto muna kayo, magpulong tayo. Pipili ako ng angkop na damit para sa inyong lahat. At ibibigay ko ng libre. Araw-araw, pagpasok at pag-uwi. Suotin ninyo ang damit mula sa aming pabrika papasok sa trabaho. Liber, Manman, alam kong mabait ka. Pero hindi pa tayo nagbubukas. Huwag munang mag-aksaya. Hindi pag-aaksaya, ito ay promosyon. Kapag maganda ang suot ninyo, may magtatanong sa inyo. Saan nabili ang damit ninyo? Sabihin ninyo. Sa Kia Ocean Clothing Store, magbubukas pagkatapos ng 3 araw. Ganun, kumakalat na ang promosyon natin. Ah, ganun pala. Pumili ka nga ng isa para sa akin. Gusto ko rin. Sige, pumili na kayo. Etwang, Etli, ang ganda ng suot ninyo. Saan nabili? Pagkatapos ng 3 araw, magbubukas ang Kia Ocean Clothing Store. Mabibili ang dalawang ito. Tara na. Balita ko, tindahang ito ay binuksan ni Shenman. Maraming bagong estilo ngayon. Nga, ang suot na palda ni Ate Wang kahapon, galing sa kanila. Balita ko, meron din nito ngayon. Magandang araw sa inyong lahat, ako si Shenman. Ngayon ang araw ng pagbubukas ng aming Kia Ocean Clothing Store. Alam ko, karamihan sa inyo ay narito para sa aming mga bagong koleksyon. Magkakaroon ng fashion show mamaya. Sana ay suportahan ninyo kami. Ano ba ito? Sinong bagong tindahan ang nagpapaistilo ng ganyan? Ang daming bagong estilo, hindi pa nakikita, ang ganda. Tingnan mo, mga batang modelo ang kanyang inarkila. Wala namang para sa edad natin. Ay, umalis na tayo, umalis na. May damit na angkop sa bawat edad at hugis ng katawan. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko inaasahang, sa araw-araw ay simple lang silang tingnan. Pero ang ganda pala ng suot nilang gamit. Bibilhin ko yung suot ni Etwang. Ang daming bagong estilo. Ang mahal siguro nito. Inga, hindi man lang sinabi ang presyo. Siguradong sobrang mahal. Yan ang hinihintay kong sabihin. Narinig ko lang. Pinag-uusapan nila ang presyo. Kaya ngayon, sasabihin ko sa inyo. Ang aming bagong koleksyon. May 2 uri. Una, ang regular na koleksyon. Pangalawa, ang limited edition. Ang presyo ng regular, wala pang 50 piso bawat isa. Ang limited edition naman, 100 piso ang isang set. Piraso-pirasong tela lang ang limited edition. Para kanino yan? Ang limited edition talaga namang para lang. Sa mga customer na may pangangailangan. Halimbawa, para sa kasal, trabaho o sa mga okasyon tulad ng handaan. Sa susunod na linggo ikakasal ang kaibigan ko. Gusto ko yung limited edition. Bawat limited edition, gawa sa kamay at pasadyang gawa. 10 piraso lang. Pwede kayong bumili ayon sa pangangailangan. Gusto ko talaga tong limited edition na to. Boss Shen, ipareserba mo ako ng isa. Ako rin, ako rin, ako rin, ako rin, ako rin, ako rin. Bigyan mo ako ng isa. Kung bumili kayo at hindi bagay, itatago nyo lang sa bahay. May fitting room ang tindahan namin. Pwede kayong magsukat ng libre. Basta hindi maapektuhan ang pagbebenta, hindi namin kayo papansinin. May iba pa ba kayong tanong? Kailan na ba pwedeng bumili? Hindi na ako makapaghintay. Kaya ngayon, ipinapahayag ko, bukas na ang Kia Ocean Clothing Store. Congratulations. Maganda ang pagkakahulma nito. Ang ganda ng tela. Kapag suot, ganito ang itsura. Hirap na hirap akong makuha to. Halika, bilis. Sek, bakit wala na ang limited edition? Naubos na ang stock ng limited edition. May bagong labas ulit kami sa susunod na linggo. Balik na lang kayo. Ayaw ko, ngayon ko gusto magsuot. Ang negosyo nyo, para kumita, di ba? Kung hindi, ibigay mo yung suot mo. Ma'am, may bago kaming koleksyon linggo-linggo. Para hindi magkamukha ang suot, sumabay sa uso. Hintayin nyo na lang po. Ah, Sek, kapag dumating na ang bagong koleksyon, siguraduhin ipareserba mo ako ng isa. Huwag kayong mag-alala, ipapaalam namin agad sa inyo. Ngayon, sa wakas, tapos na. Nagsasanay sa piano si Kiao Kiao. Matagal ang oras na ginugugol niya. Tuwing galing sa cultural trope, gabi na siya umuwi. Mas mabuti gamitin ang perang kinita nitong mga buwan. Para bumili ng piano para kay Kiao Kiao. Hello, Boss Xiao. Alam mo ba kung saan may nagbebenta ng piano? Bakit ka pa mismo pumunta? Pwede mo naman ipadala ng delivery rider. Wala lang akong ginawa kaya dumaan ako. Hello, Tito Kiao. Tito Xiao, may sorpresa ako para sa'yo. Tingnan mo.
Mula ngayon, may sarili ka ng piano. Nananaginip ba ako? Wow, totoo nga. Salamat, Mama. Walang anuman. Para ipagdiwang kakain tayo sa labas. Ako ang Taya. Simula nang maging supervisor ka, tuloy-tuloy ang pagbaba ng performance ng pabrika natin. Lugi tayo bawat buwan. Kung ganito ang magpapatuloy, huwag ka nang mag-supervisor. Kasalanan ko. Uwi ako't mag-isip ng solusyon. Ano ba yan? Bakit ako ang sisi sa pagbaba ng performance ng pabrika? Kasalanan ng babaeng yon. Gusto niyang gayahin si Shenman, magdisenyo ng damit. Natakot ang mga suki natin. Dapat ako ang manlilibre sa'yo. Bakit mo binayaran? Hindi dapat yan. Sa susunod, hintayin mo ako. Ako ang magbabayad. Ay, Sige, sa susunod na lang ulit tayo. Tito Xiao, pwede mo bang ikwento sa akin kung paano nagtagumpay sa negosyo si Mama? marami ka nang narinig na kwento. Bakit gusto mo pa? Pero sabi lang ni Mama, may problema siya. Tapos matalino siya kaya nanalo siya. Nakakasawa na. Ah, ibig sabihin, hindi maganda ang pagkukwento ko. Sige, ikukwento ko sa'yo. Si Shenman, pagkatapos niyang iwan ako. Hindi lang nagtagumpay, kumuha pa ng bagong lalaki. Hindi ko hahayaang magpatuloy ang kasayahan ninyo. Ibig sabihin, gagaya tayo sa mga damit ng Kiaoshing Garment Factory. Gagawa lang tayo ng ilang design na halos pareho sa kanila. Wala namang magagawa yon. At saka, darating na sa pabrika ang mga taga-inspeksyon sa susunod na linggo. Kapag nakita nila ang performance ng pabrika natin. Ay, ikaw ang bahala dito. Kapag nagtagumpay ka, ikaw ang ipapadala ko sa trade fair sa susunod na buwan. Sedge, boss, tiwala ako. Manman, marami ng peking kopya ng mga produkto natin sa labas. Mas mura pa ang bentahan. May customer na nagsabi sa akin. Galing daw sa textile factory. Manman, paano natin ito aksyonan? Alam ko na. Ikaw at si Ate Wang, ayusin ninyo muna. Ang inventory sa pabrika at tindahan, pati na rin ang sales codes. Mag-ingat kayo, huwag magkamali. Manman, huwag na lang tayong mag-limited edition. Baka lahat pumunta na lang. Kaya hong tao para bumili ng pek. Paano kung masira ang pangalan natin? Ang mga limited edition ang pinakamagandang produkto natin. Iyon ang dahilan kung bakit patuloy na pumupunta dito ang mga mayayamang babae at mga may bahay. Hindi natin pwedeng sirain ang sarili nating pangalan dahil lang sa kanya. Manman, hindi mo pa rin ba siya makalimutan? Si Hee Hong Tao. Ah! Tiyak na may kinalaman dito, si Hee Hong Tao. Hindi ka man lang umaksyon o gumawa ng hakbang. Parang pinapayagan mo lang siyang mangopya. Nako, Ate Lee, mahigpit ngayon ang regulasyon mula sa taas. Tungkol sa pagbebenta ng peking produkto. Huwag kang mag-alala, bala kong hintayin munang uminit ang isyong ito ng ilang araw. Tapos, saka tayo kikilos ng sabay-sabay. Kung malulutas talaga ito, wala nang pagkakataong makabangon muli si Hee Hong Tao. Talaga? Pupuntahan ko na ngayon ang mga order. Hindi ko pwedeng hayaan siyang magdaya dito. CJ, Boss Shen. Makalipas ang 3 araw ay gaganapin na ang pambansang Fashion Expo. Doon pupunta ang mga kilalang brand sa buong bansa, pati na rin ang mga pabrika ng gobyerno. Boss Shen, nakatanggap ka ba ng imbitasyon? Fashion Expo. Maganda ang ginawa mo nitong mga nakaraang araw, na asikaso mo rin ng maayos. Ang mga opisyal na nag-inspeksyon. Ito ang mga order natin para sa Expo. Ikaw ang bahala rito. Kung makakakuha ka ng sapat na mga order, payagan ko ang kasal mo sa aking anak. Pangako ko, gagawin ko ang lahat para matupad ito. Fashion Expo. Magandang pagkakataon ito. Pupuntahan ito ng mga negosyante. Wala sa ibang bansa. Salamat, pupunta talaga ako. Oh, nga pala. Gumawa ako para sa iyo ng suite. Ito ay bilang pasasalamat. Sa lahat ng tulong mo sa akin noon. Ikaw mismo ang gumawa nito para sa akin. Subukan mo muna. Kung may hindi bagay, aayusin ko para sa iyo. CJ. Kamusta? Talagang ang ganda ng disenyo ko. Sandali lang. Sige, pwede mo nang tanggalin. CJ. Ito na ang pagkakataon. Noong nakaraang buhay, nang bumagsak ang pabrika, patuloy na naging matagumpay si Hee Hong Tao. Dahil sa titulo niya bilang pinuno ng pabrika. Ngayong siya mismo ang nangopya, bibigyan ko siya ng malaking sorpresa. Boss Wang, gusto mo rin pala ng mga damit ng brand na to? Pero ang hirap bilhin ng brand na to. Nagpapulong pa ako sa maaming tao para lang mabili ito.
Marami sa kanila suot ang damit ng Kiaoshang. Pero halos lahat peke. Naalala ko, sa past life, may isang Inspector Shen. Gustong-gusto niya ang mga designs ko. Dapat nandito rin siya sa trade fair. Siya nga. Ay, aray. Pasensya na. Nadumihan damit mo. Gusto mo. Hanap ako ng isa para palitan mo. Ayos lang, ayos lang. Gusto mo rin ba ng damit ng Kiaoshang? Pero tingin ko, itong damit mo. Pek, Ano? Baking brand. ako ang founder ng Kiaoshang. Lahat ng damit, ako ang nag-design. Tingnan mo, itong totoong damit, rosas ang embroidery. Ang peke, peony ang ginamit. Kaya sigurado ako. Peke ang damit mo. Nakuha ko to sa textile factory. Sabi nila, may collaboration sila sa brand ng Kiaoshang. Kaya ako naniwala. Hindi ko inaasahang gagawa sila ng ganito. Okay lang. Kukunin ko yung isa. Yung bagong collection namin dala ngayon para palitan mo. Sige, salamat. Esan, Tita Lee, samahan mo tong babae, palitan ng bagong collection sa shop. Yung Jasmine series na bago. Sige, sumunod ka sa akin. Kapag mas mayaman at mataas ang posisyon, mas ayaw nilang magsuot ng peke. Si Hihong Tao, sobrang sipsip. Pero maling pagsipsip. Mahigpit ang control sa limited edition ng Kiaoshang. Kayong textile factory, binigyan pa ako ng ganito karami. Huwag kang mag-alala, Boss Liu. May collaboration agreement na kami ng Kiaoshang. Kahit gaano karami ang kailangan mo, garantisadong ma-deliver. May collaboration ang textile factory sa Kiaoshang. Bakit hindi ko alam? Shenman? Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta, Manager He? Shenman. Ang ibig kong sabihin, yung mga malalaking boss na yan, hindi nila papansinin. Ang maliit na factory mo, wala ring mangyayari kung nandito ka, mas mabuti pang. Nakipagkontrata ako sa boss, ikaw ang magdidisenyo. Ako ang gagawa, magtutulungan tayo, hati sa kita. Sinong nagsabing gusto kong magkasundo tayo? Shenman, bakit ka naman nagugulo ulit? Ito ang nobyo ko. At sasabihin ko sa'yo, sinabi ng tatay ko, kung makakakuha ng order ng milyon-milyon si Hong Tao sa trade fair na ito, papayagan na kaming magpakasal. At ibibigay pa sa kanya ang posisyon bilang plant manager. Kalahati na ang progress, tigilan mo na yan. Di mo ba alam? Ang dahilan kung bakit ang daming order ni Hehong Tao ay dahil kinopya niya ang mga gawa ko. Impossible. Di ka naman pinapansin ni Hong Tao. Paano niya kokopyahin ang disenyo mo? Manager He, ang disenyo para dito, ay kolaborasyon sa bagong brand na Kiaoshang. Anong ibig sabihin ng panggagaya? Parang ang suot mo, galing din sa kanila ang disenyo. Bakit ka nagsisinungaling? Dahil ako ang nagtatag ng brand na Kiaoshang. Shenman, Ano? Ikaw pala yung naging boss ng Kiaoshang, na naging bagong sikat na brand sa loob lang ng kalahating taon? pakicheck ninyo ang inyong mga label. Ang tunay na label may flat gold embroidery. Embroidered isang matalinong karakter at magkakaroon ng espesyal na numero. Iba-iba ang disenyo ng bawat damit. Paghambingin ninyo at malalaman ninyo kung totoo o hindi ang sinasabi ko. Tingnan mo nga to, mukhang peke yung nabili ko. Yung level mo, ordinaryong berda lang, hindi flat gold. Ik yan. Ano? Yun pa naman ang pinaghirapan kong makuha. Pek pala. Pareho tayong series, pero yung texture at tela. Iba talaga. Pek yan sigurado. Ako, sa mismong tindahan ko to binili. Ano? Hihong Tao. Sa'yo ko binili tong damit na to. Dapat mong bigyan ako ng paliwanag. Misunderstanding lang yan, lahat misunderstanding. Kailangan mong magpaliwanag sa nangyari ngayon. Manman, kasalanan ko lahat. Sabihin mo sa kanila, magtutulungan talaga tayo. Ang textile plant, walang paalam na kinopya ang gawa ko. Isasakdal ko kayo sa peking produkto at paggaya. At pananagutin ang mga nanggaya sa akin. Manman, Shenman, sa tingin ko, ayaw mo lang kaming ikasal, kaya ginawa mo to. Sasabihin ko sa tatay ko para turuan kanya. Tay, dali, pumunta ka rito. ang tatay ni Miss Chen ay manager ng state-owned textile factory. Baka malugi si Boss Shen.
Baguhan pa lang si Boss Shen sa negosyo. Individual na negosyante pa lang siya. Walang koneksyon sa komersyo. Mahihirapan siyang ayusin ito. Anong nangyari? Tay, sinabi ni Shenman na ginaya namin siya. Are-report pa niya kami. Humanap ka ng paraan. Turuan mo siya. Ang bilis naman malaman. Ikaw ang may gawa nito. Manager, ako. Sinabihan kitang makipagtulungan kay Boss Shen. Hindi mo ba naipaliwanag? Puntahan mo na ngayon at kunin ang kontrata. Nga, kasalanan ko. Nakalimutan kong kunin ang kontrata. Kukunin ko na ngayon. Shenman, naalala kita. Ikaw ang taunang outstanding employee ng textile factory namin. Nakalimutan mo na ba? Tinanggal ako ni Hehong Tao. At ng mahal mong anak. Matagal na kitang pinagkakatiwalaan. Si Hehong Tao ang walang mata, noon. Tinanggal ka niya. Kung gusto mong bumalik sa factory, ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng supervisor. Ano sa tingin mo? Hindi. Leslie, kahit ibigay mo sa akin ang posisyon ng manager, hindi ko gusto. Huwag kang magpakasuwail. Kung mag-report ka pa sa state-owned textile factory namin, papaalisin kita sa Jiangcheng. Manager, paano mo ako haharapin? Sa kakayahan mo lang sa paggaya? Shenman, huwag kang magpakalabis. Naalala mo pa noong tinanggihan ka ng lahat ng tailoring show? Sa buong lungsod? Kaya pala noong kumuha ako ng order para sa uniforme. Walang kahit isang tailoring shop ang tumanggap. At wala akong mahanap na tela. Ikaw pala ang may gawa noon. Mas mabuting sumunod ka na lang, huwag kang mag-isip na magreklamo. Maayos ang problema. May mga bagay na masyado kang simple mag-isip. Bilang leader ng state-owned textile factory, hindi ka lang. Nagtutulong sa industriya ng pananamit ng lungsod. Pinipigilan mo pa ang maliliit na negosyo tulad namin. Hindi ka ba natatakot? Na malaman ito ng mga nasa itaas? Hindi nila iyon papansinin. Basta magpanggap tayo sa inspeksyon. Madali lang itong malulutas. Magre-report ako sa inyo. Kung hindi dahil sa inyong monopolyo sa industriya ang Jiangxing namin. Hindi nagbibilang bawat taon. Tumigil. Ipag-ulat ko sa iyo sa tuktok. Ikaw ay naresto. Sino ang ulat mo? Ang lalaki na ito ay mukhang pamilyar. Ang kanyang mga damit ay napakaganda. Maamoy ito tulad ng isang marka na matalinong damit. Ito talaga ang bago. Ano ang eksaktong ang kanyang pagkakakilanlan upang makakuha ng pinakabagong modelon? Bilang direktor ng isang pabrika ng textile, ginagamit mo ang iyong kapangyarihan para sa personal na pakinabang. Ang ekonomiya ng damit na monopoly. Sapat para sa kalahati ng iyong buhay sa bilangguan. Paano ka matapang na slander, Boss Shen? Sino ka? Mayroon bang masasabi mo? Chenlu, basta siya. Hindi ko gusto ang iyong pag-ugali. Mayroon siyang kaugnayan sa akin. Shenman, makukuha ng Hong Tao ang kontrata kaagad. Kung hindi mo mag-sign ang kontrata ngayon, mag-ulat ako sa iyo ng plagiarism sa ita. Kapag ang oras ay dumating upang makita mo pa rin na hindi tiwala. Hindi ako magbibigay sa iyo. Hindi lamang ako magbibigay sa. Hahanapin ko din ang katarungan para sa lahat ng mga marka ng damit sa lungsod. Nagsign ka ba ng kontrat? Ngayon ang ating bansa ay malakas na nagpapaunlad ng reforma ay nawawalan. Shenman tulad ng isang talento at motivated backbone. Hindi siya dapat pinapayagan upang sirain ang ganitong magandang binhi. Hindi siya magsing ng kontratang ito. Ano ang sa tingin mo ay karapatan ka? Shen Procurator, bakit ka narito Shen Supervisor? Ito ang supervisor ng Shen na dumating upang inspeksyon ang pabrika 2 araw na ang nakaraan. Nagpunta lamang ako sa kabisera para sa isang pulong sa katapusan ng taon. Nakikita niya malayo ang layo. Hindi mo sinabi na siya ay nawala? Ako ay umalis, ngunit ipinadala ako upang inspeksyon ang patas. Hindi ko inaasahan na makilala sa iyo ang drama na ito. Shen monitoring ang mga bagay ay hindi kung ano ang nakikita mo. Ang director ng factory ng Textile Joint Subordinate Hong Tao. Anak na babae Chenlu, Monopoly Market Brand Plagiarism. Mula ngayon, hindi ka na isang banta. Ang isang miyembro ng pabrika ng textile ay naalis ayon sa batas. Hayaan mo ako. Ako ang direktor ng isang pabrika ng textile. Manman, mangyaring tulungan ako upang sabihin na mayroon pa ako sa aking puso. Shenman, hindi kita papaayan. Kaya ikaw ang leader sa itas. Pinahahalagahan ko ang iyong kakayahan ngayon. Ang posisyon ng direktor ng pabrika ay bakante. Gusto kong ilipat ang pabrika ng textile. Ang posisyon ng direktor ng pabrika sa iyo. Paano mong gawing mas malaki at mas malakas ang pabrika ng textile sa hinaharap? Iyon ang direktor ng pabrika manman. Mangyaring pangako. Ang mga galingan ng textile na may-ari ng estado ay mga pangunahing proyekto na suportado ng estado. Parang nasa langit ang biyaya.
Salamat sa kabutihan mo. Pero sa ngayon, ayaw ko pa sa posisyong ito. Bakit hindi maganda? Ano ang iniisip mo? Noong nakaraan, ang pabrika ng tela ay hindi maayos ang pamamahala, kaya ang pagbagsak ay ayon sa takbo ng panahon. Kahit ako ang humawak, wala ring magbabago. Mas mabuti ang sumabay sa Agos. Gusto kong ituloy ang aking brand. Palakihin at palakasin. Gusto mo ng pribadong negosyo? Narinig ko, ang bansa ay umuunlad sa pribadong negosyo sa susunod na panahon. Lalabas na ang patakarang ito. Gusto kong magsumikap sa sarili kong pagsisikap magtagumpay. Sa sarili kong negosyo. Ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa ay nangangailangan ng tulad mo. Mga praktikal na may ideya. Sa susunod na linggo, ang gobyerno, ang patakaran ng suporta sa ekonomiya ay lalabas pagkatapos. Ang aking pwesto ay siguradong ibibigay sa Kiaoshang brand. Sana hindi mo ako bibigin. Salamat, hindi kita bibigin. AMM. Ang Kiaoshang brand ay bagong brand, kahit medyo mahina ang pundasyon. Pero palaging maganda ang reputasyon. Ngayon may suporta mula sa leader. Malaki ang hinaharap. Hoy, Boss Shen, kanina. Kahit nakapirma ako ng kontrata sa pabrika ng tela, pero ang kanilang responsable. Nagkaroon ng ganoong problema. Kaya natural na kanselahin ang kontrata. Bakit hindi tayo magtulungan? Gusto ko rin. Ibibigay ko ang lahat ng akin. Bilhin sa iyo, Boss Shen. Gusto kong mag-order sa iyo ng 10 taon. Sandali lang kayo ang launch ng aming Kiaoshang brand. Magsisimula na pagkatapos ng meeting. Pag-usapan natin ng detalyado. Ngayon, si Papa ay makikipag-usap sa malaking negosyo. Pagkatapos niyang pumirma ng ilang malalaking order, magiging plant manager na siya. Kaya ngayon, magdiwang tayo, okay? Okay. Ang tagal na hindi kumain ng maraming karne. Masarap. Si Hong Tao, bakit hindi pa umuwi? Baka marami siyang nilagdaang malalaking negosyo. Ang anak ko, talagang may kakayahan. Kayong dalawa, sino kayo? Ano ang gusto ninyo? Kami ay mula sa piskalya. Investigahan ang tagapamahala ng pabrika ng tela. Si Hong Tao, magsasamantala sa kapangyarihan, pangungopia at iba pang gawain. Makikipagtulungan sa investigasyon. Lola. Anak ko, anak ko. Si Mama ay nakakuha ng malaking order, 1,000,000. Kaya ngayon, magdiwang tayo ng gusto. Halika, kiao-kiao, kumain ng malaking hita ng manok. Ang galing-galing ni Mama. Nahihirapan ka na, Mama. Kumain ka ng marami para makabawi. Ang bait-bait ng aming si kiao-kiao. Kain na. Shenman, pakiusap, pakawalan mo na ang anak ko. Ano nang ginagawa ninyo rito? Shen Mama, pakiusap, hindi sinasadya ng tatay ko yon. Pakiusap, patawarin mo na siya. Bayaran natin para mailabas siya. Ang ibig mong sabihin, papatawarin ko ang isang tao. Nandaya at nagtaksil sa akin tapos gagastos pa ako. Para iligtas siya. Manman, alam kong nasa puso mo pa rin. Si Hong Tao. Kapag nailabas mo siya, papayag akong pakasalan mo siya. Maging manugang ka namin. Shen Mama, pakiusap, pakawalan mo na ang tatay ko. Mama, pakawalan mo na ang tatay ko, pakiusap. Pinapayuhan ko kayong mag-ina, umalis na kayo rito. Kung hindi, tatawag ako ng pulis at ipapakulong kayong lahat. Sige, kung ganoon pala. Magkamatayan na tayong lahat. Tigilan mo yan. Sino ka? Tumawag na ako ng pulis, malapit na silang dumating. Nandito ka pa. Shenman. Hindi kita palalampasin. Okay lang ba ang kamay mo? Okay lang. Mama, ito. Umupo ka. Natakot ako sa ginawa mo kanina. Paano kung hindi kamay ang tinamaan, kundi ibang parte ng katawan? Delikado yon, alam mo ba? Alam ko. Pero ayokong masaktan kayo. Pasensya na. Gusto ni Tito Fiao si Mama, pero baka hindi alam ni Mama. Ay, kailangan ko na yata magpakita. Tito Fiao, tagal nating hindi nagkita. Bakit ka biglang dumating ngayon? Narinig kong maraming order ang nakuha ni Mama sa trade fair. Dumaan lang ako para magbati. Nakasalubong ko ito sa daan, bagay sa'yo. Kaya binili ko. Ang ganda. Salamat. Kumain ka na ba? Sama ka na sa amin. CJ,
Mukhang kumain na si Tito Xiao, pero sumama pa rin kay Mama. Halata naman ang intensyon niya. Tito Xiao, sa edad mo, may girlfriend ka na siguro? Gabi na, hindi kaya magalit ang girlfriend mo? Wala akong girlfriend. Pero may gusto ako. Plano ko nang sabihin. Bakit mo ko tinititigan? Hindi naman ako ang humahadlang. Hindi kaya. Hoy, sige pupunta na ako. Kailangan ko pang bumalik sa opisina. Tito Xiao, may palabas ako sa cultural troupe next week. Pwede bang pumunta kayo ni Mama? Siyempre naman, siguradong pupunta ako. Kiao, gusto mo ba talaga si Tito Xiao? Namatay ang tatay ko bago pa ako ipinanganak. Lahat ng bata sa trupe, may nanay at tatay na nanonood. Gusto kong si Tito Xiao ang pumalit sa tatay ko. Sa paglaki ni Kiao, talagang kulang siya sa ama. Kaya ang nararamdaman niya para sa ama, nailipat na kay Xiao Changfeng. Dapat ko bang hanapan ng tatay si Kiao? Ma'am, may tutulong ba ako? Hindi po. Tumingin lang po. Boss, hindi ka ba uwi? Umuwi ka muna. Pagkatapos ko nito, uuwi na ako. Sige boss, magpahinga ka ng maga. Alaynan. Dajun Xiaofang, ngayon na natin. Susunugin ang tindahan niya para matuto. Lola, hindi ba tayo mahuhuli? Huwag kang matakot. Tiningnan ko na yung paligid, walang tao. Pinahirapan tayo ni Shenman. Hindi rin natin siya papabayaan. Sige, simulan na natin. Sindihan. Tigilan nyo yan. Mga pulis, anong ginagawa niyo rito? May nag-report na may planong magsunog. Halina, sumama kayo sa amin. Ay wala po, naglalakad lang po kami. May ebidensya na ayaw pa aminin? Dalhin lahat. Lakad. Shenman, ang kapal ng mukha mo. Ganyan mo ko tratuhin? Sige, magdusa ka. Itong si Zamiguan, ayaw talagang magbago. Kahit hindi natuloy ang pagsunog, makukulong pa rin yan ng ilang taon. Sila ang may kasalanan, sila ang nagdusa. Kiao, malapit na ang performance mo. Kailangan kong magrenta ng camera para makapag-picture. Hindi na, bibili na lang ako. Magaling ang performance ni Kiao. Naniniwala akong mag-ingay siya sa palabas sa susunod na araw. Umakyat na ang chore. Bakit siya may sariling kanta? Nanay niya. Dahil sa kanya, ilang taon nang nakakulong ang tatay at lola ko. Buisit. He Xiaofang, huwag kang magpa-distract. Magsisimula na. Ah, opo, teacher. Sige. Handa, simula. Sa labas ng mahabang tulay, sa tabi ng lumang daan. Tigil. He Xiaofang, anong nangyari sa'yo? Malapit na ang competition. Bakit hindi mo pa rin magawa ng maayos? Hindi kaya dahil may ginawa kang masama? Narinig ko nga, nahuli ang tatay at lola mo. Sabi ngang nanay ko, pamilya mo mga swet. Hindi karapat-dapat sa cultural troupe. Tumahimik kayong lahat. Tama na. Ang ginawa ng matatanda, huwag isali ang bata. Matutong rumespeto sa iba. Ano nang nangyari? Wala, tapos na ang ensayo. Maga kayong umuwit magpahinga. Nanay. Nanay, bakit ang aga mo ngayon? Siyempre, may sorpresa ako para sa'yo. Anong sorpresa? Malalaman mo pag-uwi. Tara na. Nanay, ano ba talagang sorpresa ang inihanda mo para sa akin? Tada! Bumili ang nanay ng bagong kamera. Espesyal para ma-record ang buhay ni Kiao. Wow. He Xiaofang, bakit hindi ka pa umuwi? Teacher, gusto kong mag-practice pa ng konti. Sige, huwag kalimutang isara ang pinto pag-alis. Yung tungkol sa magulang mo, huwag mong isipin. Naniniwala ang teacher na mabuting bata ka. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo sa teacher. Sige, teacher. Shen Kiao. Bakit ikaw ang pinupiri ng teacher? Bakit ikaw ang may solo?
Bakit ang galing ng nanay mo? Bakit? Bakit? Bukas na ang palabas, magsumikap pa tayo. Pagkatapos ng palabas, magbabakasyon tayo ng 1 linggo. Ang saya. Sige, maghanda na kayo. Shen Kiao, ikaw ang una sa iyong piyesa. Mag-practice ka muna. Says. Ah, Anong nangyari? Kahapon ay maayos pa naman to. Ikaw ang huling umalis kahapon. Nakita mo ba kung sino ang gumawa? hindi ko alam, pero parang nakita ko kagabi. Na bumalik si Shen Kiao para mag-ensayo ng piano. Hindi ako. Umuwi na ako kaagad pagkatapos. Shen Kiao pala. Bakit niya sisirain ang piano? Imported pa naman yon. Isang piano lang ang meron ang buong cultural troupe. Grabe naman si Shen Kiao. Hindi talaga ako. Siya yon. Siya talaga. Tatawagin ko na ang magulang mo. Kung ikaw talaga ang nanira, wala ka ng puwang sa cultural troupe. Shen Kiao, maghintay ka lang. Matatanggal ka sa cultural troupe. Ma'am, ano nang nangyari? Nanay, Sinasadyang sinira ang piano ng cultural troupe kagabi. Pinaghihinalaan namin si Kiao, pero hindi niya aminin, kaya tinawag ka namin. Ah, ganun ba? Mapatutunayan ko. Nawala si Kiao sa cultural troupe. magulang ka ni Shen Kiao. Siyempre, ipagtatanggol mo siya. Kung kaya mo, magpakita ka ng ebidensya. Ebidensya. CJ. Ito ang ebidensya. Mahal ang camera. May camera pala ang nanay ni Shen Kiao. Ito, bago kong biniling camera kahapon. Para mag-video kay Kiao. Unang beses kong gamitin ang bagong camera ko. Para i-record ang baby ko. Baby, lingon. Tingnan nyo, malinaw na nakalagay dito. Ang oras ng pag-video namin, -7:00 ng gabi. Ang ensayo nyo, natapos ng -6:40. 15 minuto ang bayahe pa uwi. Kaya imposibleng bumalik si Kiao. Iba ang may sala. Sino ba talaga ang may sala? Nga, sinira ang piano bago ang palabas, ang sama naman. Xiaofang, sabi mo nakita mo kagabi, na bumalik si Kiao, pero umuwi na si Kiao, at hindi na bumalik. Ikaw bang? Hindi ako. Sa tingin ko, nagkamali lang ako ng pagkakita. Hindi si Shen Kiao. May bakas ang pumapatay sa lugar ng krimen. Sa bakas na iyon, malalaman natin kung sino ang pumatay. Xiaofang, huwag kang magtago. May dugo sa piano. Sa lahat ng nandito. Ikaw lang ang may sugat sa kamay. Di mo pa aminin? Ako nga, ano ngayon? Naiingit ako kay Shen Kiao. Bakit lahat ng magandang bagay sa kanya napupunta? Di patas yun. Ang patas na buhay, pinaghirapan yan. Di sa ganitong paraan. Het Xiaofang, hanggal ka na. Di kailangan ng grupo namin ng kantorang tulad mo. Di ko naman gusto dito. Pero sira na ang piano. Paano na? Wala pa ang tagapag-ayos ng piano. Di na abot sa palabas bukas. Mag-iisip ako ng paraan. Hoy, Boss Xiao. May kilala ba kayong magaling mag-ayos ng piano? Okay, hintayin mo ako. Okay na, Kiao. Subukan mo. Ayos na ayos. Mas maganda pa ang tunog. Ang galing-galing mo, Tito Xiao. Nung naglalakbay ako, natuto ako ng ganitong skills. Akala ko di ko na magagamit pa. Sa ganitong paraan, ang gwapo pala ni Xiao Changfeng. Ang galing ng tatay ni Shen Kiao. Marunong pa mag-ayos ng piano. Parehong magaling ang nanay at tatay. Kaya nga, galing na galing din si Shen Kiao. Di naman, huwag kayong magsalita ng ganyan. Ano ibig mong sabihin? Di ba siya ang tatay ni Shen Kiao? Siya, Nililigawan ko ang nanay ni Kiao. Huwag muna kayong magsalita. Pag may pagkakataon, pupulutan ko kayo. ano pinagsasabi mo? Gusto mo bang sabihin na lahat na? Walang tatay si Kiao. Sa katotoo naman ang sinasabi ko.
May gagawin pa ako, aalis na muna ako. Ano ibig niyang sabihin? Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin ngayon? Hay naku. Sige, sige, uwi na ako agad. Kiyaw, may emergency sa tindahan ni Mama. Pupunta ako. Gusto mo bang sumama? Huwag na, uwi na muna ako para mag-ensayo sa piano. Bukas na ang palabas. Sige, sandali lang ako. Umuwi ka na agad. Shen Kiao, ikaw at ang nanay mo ang sumira sa lahat sa akin. Bukas na ang palabas. Kapag sinira ko ang mga kamay mo ngayon, tingnan natin kung paano ka magpe-perform bukas. Eke, ito ang gamitin natin. Siguradong hindi niya may gagalaw ang kamay bukas. Sino yan? Kanina ko sinabi yon. Dapat naiintindihan na ni Shenman. Sana tanggapin niya. Ang nararamdaman ko. Ingat! Tiyo Xiao, hindi ba? Ikaw yung tiyo sa bahay ni Shenman? Bakit ka nandito? Hindi ako lumaki. Sasaktan niyo si Kiao Kiao. Dapat kayong turuan ng leksyon ngayon. Bata pa kayo, di natuto ng mabuti. Puro masasamang. Bagay ang alam niyong gawin. Tumigil kayo. Anong ginagawa ninyo? Mga pulis, sinasaktan ng 2 batang to ang anak ko. Linis ng linis ang kaling ito araw-araw. At itong 2 ladrillo ang ebidensya. Kayong dalawa, mga apo ni Zhang Lijuan, pinatawad na kayo sa sunog noong 1 bisis. Ngayon hindi pa rin kayo nagsisisi. Sa youth center. Kiao, hinintay kita ng matagal. May nangyari ba? Wala naman, nakasalubong ko lang si Tiyo Xiao. Kaya nag-usap kami. Buti naman. Alam mo, sa paligid natin, may mga nambubuli sa mga bata. Susunduin at ihatid na kita sa eskwela araw-araw. Seth, Noong nakaraan, dahil sa pagiging paborito ko, naampitate ang braso ni Kiao Kiao at hindi na niya natupad ang pangarap sa piano. Ngayon, nasolusyonan ko na ang panghihinayang niya. Boss Xiao, itong bulaklak ay para sa matagumpay na pagtatanghal ni Kiao Kiao. nanay, nandito ang bulaklak ko. Yung isang bouquet. Para sa iyo iyon mula kay Tiyo Xiao. Anong sinasabi mo? Shenman, mahal kita. Mula nang makita kita, humanga ako sa iyong talento. Naakit ako sa iyong pagkatao at ugali. Nung na-realize ko na nagkagusto na ako sa iyo, natanong ko sa sarili ko, kaya ko ba maging mabuting asawa? At mabuting ama? Ngayon, sa tingin ko kaya ko na. Nagiging ko sa iyo at Kiao Kiao. Ang isang buong pamilya. Mama. Man, sagutin mo ako, pwede ba? Kiao Kiao, Nanay, anuman ang desisyon mo, susuportahan kita. At totoo namang napakabuting tao ni Tiyo Xiao. Talagang karapat-dapat siya para sa iyo, nanay. siguro may nararamdaman din akong paggusto para sa iyo. Ngunit dahil sa maraming dahilan, hindi ko kinaya. Harapin ang tunay kong nararamdaman. Ngayon naliwanagan na ako. Gusto rin kita. Papakasalan mo ba ako? Papayag ako. Isa lang ang buhay, hindi na maaaring ulitin ang buhay. Ang tanging pwede nating gawin ay pahalagahan ang lahat ng nasa kasalukuyan. Magpasalamat sa bawat pagkakataon na tayo ay nagtagpo para walang pagsisisi sa natitira nating buhay.